Kabanata 771. Ang sitwasyon ni Feng Renjia at Liang Xiao ay hindi makatakas sa mga mata ni Ling Xiao. Ang martial spirit ni Feng Renjia at ang martial spirit ni Liang Xiao ay talagang pinagsama. Sa oras na ito, ang aura ni Liang Xiao ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Pu Chenjun, at tiyak na may karapatan siyang hamanin ang nangungunang 10. Ito ay hindi isang paglabag, dahil ang mga patakaran ay hindi nagbabawal sa paggamit ng lihim na pamamaraang ito. Dumating si Liang Xiao sa court, kaharap si Jai Jun. Makatuwiran na ang labanan sa pagitan nila ay pantay-pantay at napakaganda. Sa katunayan, tinalo ni Liang Xiao si Jai Jun gamit ang isang palad. Hoy, ito ay naging digmaang sibil ng mga hari ng langit. Nakakatakot talaga ang mga mahuhusay na disipulo ng Heavenly Kings. Sa iba pang mga sekta, maliban sa Bisway Temple at sa Xuanwu Sect, mayroong 17 o 8 na tao ang pumasok sa una. Maliban sa ikalawang round, mayroon lamang 1, 2, o kahit 3 o 4 na tao, ngunit ang Heavenly King na ito ay halos kalahati ng bilang. Ang bilang ng mga tao ay hindi kakilakilabot. Ang masaklap ay maraming tao at maraming malalakas na tao. Hanggang sa kasalukuyang posisyon, nakamit ni Shengzi, Mo Wuzhang at Dao Wumang ang tagumpay. Oo, Shengzi at Mo Wuo, natatakot ako na walang makakalaban. Marahil si Qin Bizu mula sa pinto ng Blood Knife ay maaaring makipaglaban para dito. Ang pulang carp sa Bisway Temple ay hindi mahina. Bueno, tila sa pagkakataong ito ang unang pagtatalo ay dapat na nagsimula sa pagitan ng 4 na taong ito. Joke, nakalimutan na ninyo na si Long Chen, kahit ang Dai Yaoling ng Ling Yao Villa ay natalo sa kanya, nangangahas ba kayong maliitin siya? Bagamat akala ng lahat ay kamangha-mangha ang pagganap ni Liang Xiao, ngunit ang pagganap ni Ling Xiao ay mas kamangha-mangha noon, kaya't ang talakayan ay hindi na tungkol kay Liang Xiao, kundi ang kabuuang lakas ng Heavenly Kings. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon sa laban para sa pinakamataas na pwesto. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang kumikilala kay Ling Xiao bilang isang malakas na katunggali sa nangungunang 10, at kahit na iniisip na siya ay mas mababa kaysa kay Long Chen. Kuya Ling, ang mga taong ito ay mga bulag, wala kang pakialam. Si Long Chen ay nakatayo sa tabi ni Ling Xiao. Katatapos lang niyang talunin si Dai Yaoling sa Spirit Medicine Villa, at naglaan siya ng oras para pumunta. Hehe, paano naman? Mula simula hanggang wakas, hindi sineseryoso ni Ling Xiao ang mga argumento ng mga taong iyon. Isa lang ang layunin niya ngayon, at iyon ay si Jiming Kong. Yung iba naman, wala siyang pakialam. Medyo emosyonal si Lan Yar, ito ay talagang isang bansa na may mga mahuhusay na tao mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at ang isang henerasyon ay mas malakas kaysa sa isang henerasyon. Isipin kung gaano ka-high-spirited ang mga taong nag-rank sa top 100 noong nakaraan noong sila ay nasa Forbidden Realm. Ngayon na sila ay pinatay o naalis, iilan lamang ang mga tao na nasira sa daan. Oo, masyadong mahigpit ang kompetisyon. Papalitan ng bagong henerasyon ang luma. Kung hindi aalisin ang mga taong iyon, walang Yuling, Leng Hao, Sister Lan, Long Chen, at mga bagong taong tulad ko ang makakasama sa mga natatanging tao. Ngumiti din si Ling Xiao at nagsabi, sa ngayon, ang 3 timog na sekta ay ganap na humihina, walang nakapasok sa nangungunang 100, at ang ating silangang sekta ay mas maunlad kaysa dati, kahit na mayroong espada. Ang naiyon ay sumilong sa Tianlong Academy, ngunit ang ating Yuhuazong ay tumaas ng husto, kasama sina Long Chen at Ying Wuya, 6 na tao ang nakapasok sa hanay ng mga natatanging tao. Ito ay isang napakabihirang bagay. Panipi, tumigil ka sa pagsasalita, oras na para maglaro ako. Puno ng espiritu si Lan Yar, at habang lumalaban siya, mas matapang. Sa panahon ng labanan, ang kanyang pag-unawa sa The Moonlight Sacred Code ay naging mas mahusay. Lubos na naniniwala si Ling Xiao na kung bibigyan si Lan Yar ng isang yugto ng panahon, tiyak na makakasama niya ang hanay ng 6 na anak ng banal na dinastiya. Pero ngayon, hindi dapat malaking problema ang pagpasok sa top 20, konting pointer lang. Medyo mahirap makapasok sa top 10, pero baka makatulong siya. Ate Lan, sandali. Itinuro ni Ling Xiao ang kanyang daliri sa noo ni Lan Yuer, na puno ng kapangyarihan ng kaluluwa,
itinuro ang mga kahinaan na inilantad ni Lan Yuer sa nakaraang labanan, at nagmungkahi din ng mga paraan para baguhin ito. Sa maikling panahon, magagawa lang ito ni Ling Xiao. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Si Lan Yuer ay nagpakita ng pagtataka at kagalakan sa kanyang mukha. Alam niya na may pagkukulang siya sa kanyang pag-unawa sa sagradong aklat ng liwanag ng buwan, ngunit hindi masyadong malinaw kung ano ang depekto. Pero ngayon, naiintindihan na niya. Sa susunod na labanan, hindi hinayaan ni Lan Yuer na matapos ang labanan ng mabilis, ngunit naranasan ang paraan ng pagbabago ng kahinaan na itinuro ni Ling Xiao sa panahon ng labanan. Ibahin ang mga bagay na ito sa iyong sarili. Matapos ang halos 200 galaw, ngumiti siya, at pagkatapos ay pinatalsik niya ang kanyang kalaban sa entablado ng kompetisyon gamit ang isang palad, at madaling nanalo. Sa oras na ito, halatang mas malakas siya kaysa dati. Hindi lang siya ang nakakaramdam nito, kundi malinaw din itong nararamdaman ng taong umaaway sa kanya. Tumango si Ling Xiao bilang kasiyahan, pagkatapos ay binawi ang kanyang tingin, na nakatuon sa laban ng kanyang sariling grupo. Para naman kina Leng Hao at Dai Yulang, maaari lamang silang magbitiw sa tadhana. Dahil sa pagkakaiba sa lakas, napakababa ng kanilang pagkakataong makapasok sa nangungunang 50. Gaano man tumulong si Ling Xiao, maaasahan lamang nila ito upang ipaglaban ito. Nagpatuloy ang labanan, at ang mga kalaban ni Ling Xiao ay natutong lahat ng mabuti isa-isa, at isa-isang sumuko. Hanggang sa nakilala ko si Liang Xiao. Sa panahong ito, si Liang Xiao ay nanalo rin ng sunod-sunod na panalo. Hindi lang iyon, sunod-sunod na niyang natalo sina Jai Jun, Feng Moting, Liu Lan, at Po Qianjun, at ang kanyang momentum ay mas malakas kaysa kay Ling Xiao. Kaya kapag nakaharap niya si Ling Xiao, talagang imposibleng aminin ang pagkatalo. Hindi pa nagsisimula ang laro, mararamdaman na ng lahat na ito ay magiging isang kapana-panabik na labanan. Kaya lahat ay medyo nasa sabik. Wala silang pakialam sa nangyari kay Liang Xiao. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay ang labanan sa pagitan ng 2 taong ito, kung sino ang mananalo at kung sino ang mananalo. Lahat sila ay hindi mapigilan ng mga sunod-sunod na panalo, ngunit lahat sila ay napakaswerte, at hindi nakatagpo sina Mo Wushang at Sheng Jimingkong. Tanging ang mga taong nakakaunawa, ang lahat ng ito ay sadyang pagsasaayos lamang. Ang ilang mga tao ay hindi gustong makilala ni Ling Xiao si Saint Son at di man nang wala sa panahon, at umaasa na gamitin si Liang Xiao upang subukan ang tunay na lakas ni Ling Xiao. Sa entablado ng martial arts, ipinakita ni Liang Xiao ang martial soul pagkatapos ng fusion, na hindi lamang nagbigay daan sa kanya na pansamantalang makuha ang lahat ng kakayahan ni Feng Renjia, kundi pati na rin ang isang espesyal na kakayahan na lumulutang sa hangin. Ito ay hindi lumilipad, ito ay lumulutang lamang sa hangin sa loob ng mahabang panahon, at maaari nitong harapin ang kalaban sa kalagitnaan ng hangin. Ang porma sayon ay nakaset up sa yugto ng kompetisyon, ngunit ang limitasyon sa taas ay 30 metro para kay Liang Xiao, napakadaling gamitin ang aerospace technique. Bagamat nakuha niya ang kasanayan ni Feng Renjia, mas malakas siya kaysa dati, at kahit na madaling natalo si Po Qianjun. Ngunit sa pagharap kay Ling Xiao, hindi pa rin siya nang ahas na maliitin ang kaaway. Sa pamamagitan ng kakaibang agos ng hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, si Liang Xiao ay mapagkumbaba na tumingin kay Ling Xiao. Sa kanyang opinyon, ang mga galaw ni Ling Xiao ay naging mas madaling labanan pagkatapos ng distansya. Ang kakayahang lumutang sa hangin ay isang malaking kalamangan sa sarili nito. Higit pa rito, sa kanyang aerobic technique at body technique, ang kanyang bilis ay magiging napakabilis, kahit na biglang bumaril ng malamig na arrow si Ling Xiao, maiiwasan niya ito sa ganitong distansya. Ang layo na 30 metro ang batayan ng kanyang pagkakataong manalo. Dapat wala na si Ling Xiao ngayon. Hindi ko inaasahan na lilipad si Liang Xiao. Bagaman hindi ito isang tunay na paglipad, tiyak na sapat na ito sa maliit na yugto ng kompetisyon. Nagningning lahat ang audience sa audience. Inaasahan ng madla kung anong paraan ang gagamitin ni Ling Xiao upang malutas ang problemang ito. Gayunpaman, hindi nila alam na maaari ding lumipad si Ling Xiao, at ito ay isang tunay na paglipad. Bagamat kaharap si Liang Xiao, hindi niya gagamitin ang Golden Light Dragon Wing, ngunit nais ni Ling Xiao na talunin si Liang Xiao sa kanyang pinakamahusay na paraan.
Sa ganitong paraan, mas magiging kapaki-pakinabang kung talunin ang Tianwangman at Tianlong Academy. Anyway, malalim na ang contradiction nila ni Tianwangman at Tianlong Academy, at hindi siya magiging malambot ang puso kung madadagdagan niya ang atake. Sky Feather Storm. Hindi alam ni Liang Xiao ang iniisip ni Ling Xiao, at hindi niya kailangang malaman. Matapos isama ang husay ni Feng Renjia, sa wakas ay nagamit na niya ang kanyang ultimate move ng madali. Habang ang malabong martial spirit sa likod nito ay kailangang kumikislap, ang kalangitan ay puno ng puting liwanag, at ang mga balahibo ay nagiging matutulis na talim at bumaril patungo kay Ling Xiao. Ang bawat balahibo ay madaling masira ang depensa ng isang kalahating hakbang na Chanzen. Kahit na ang isang Tianmai martial artist ay dapat maging maingat sa pagharap sa mga balahibo na ito. Gayunpaman, ang kalangitan ay puno ng puting balahibo, at hindi ito maiiwasan ni Ling Xiao. Para talagang isang nakakatakot na bagyo. Boom! Biglang sumabog si Ling Xiao sa itim at gintong apoy, at isang nagngangalit na apoy ang sumugod patungo sa langit na puno ng mga balahibo. Ang Feather Storm ay naging Firestorm sa isang iglap. Kaya lang, naging Liang Xiao na rin ang target ng Flame Storm na ito. Ano? Nagulat si Liang Xiao, at nagmamadaling ginamit ang kanyang kakayahan sa katawan para umiwas. Puff! Ang marahas na apoy na bagyo ay tumama sa dingding ng Magic Circle, kumikinang sa itim at gintong liwanag, at ang buong platform ng kompetisyon ay nanginig. May malamig ng pawis sa noo ni Liang Xiao. Ano ba ito? Ano nga ba ang martial arts ni Ling Xiao? Paano ito makakapaglabas ng nakakatakot na apoy? Sa pagkakataong iyon ay halos masusunog na siya hanggang sa maging abo. Hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo. Extinction Feather. Kung ikukumpara sa Sky Feather Storm, ang Extinction Feather ay mukhang mas nakakatakot. Ang hindi mabilang na mga balahibo ay namuo at naging isang pares ng malalaking pakpak ng kamatayan, at pagkatapos ay tumangay patungo kay Ling Xiao na may isang nakakatakot na enerhiyang bagyo. Wasakin ang mundo. Walang uliran na pagsabog. Ang pag-atake ni Liang Xiao, hanggat may kaunting depekto o distraction si Ling Xiao, mapipinsala ito ng husto. Paano makakalaban ni Ling Xiao? Pwede ba niyang pigilan? Hindi mabilang na mga tao ang nagtanong. Ngumiti lang si Ling Xiao at sinabi sa kanila ang sagot gamit ang sarili niyang kilos. Ito ay isang gintong liwanag na sumabog sa hangin. Direktang tumagos sa magkadugtong na mga pakpak ng kamatayan, at pagkatapos ay agad na nakarating sa harap ni Liang Xiao. Sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong lumipad? Nagpakita si Ling Xiao ng mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sinipa ang dibdib ni Liang Xiao. Ang paa na ito ay naghalo sa kalangitan ng kulog at kalangitan ng kuryente, at direktang sinira ang asensya ng proteksyon sa katawan ni Liang Xiao. Si Liang Xiao ay walang kahit katiting na panlaban, na parang isang meteorite ang nahulog sa lupa. Ano ang nangyayari? Ang sipa na ito ay tila may dalawang kulog at kidlat, at ano ang nasa likod niya? Kailan kaya lipad sa himpapawid ang pambihirang Realm Warrior? Excited na tumayo ang maraming tao sa stand. Lalo na sa Gate of Heavenly Kings, maraming elder-level warriors ang tumayo at bumulalas. Lumaban si Ling Xiao sa simula, at sa tuwing makakatagpo siya ng malakas na kaaway, may ipapakita siyang bago. Ang sikreto ng kaluluwa. Air Sword. Lumipad. Kulog at kidlat. Tila sa bawat oras, ipinapakita ko ang aking kaayla hilakbot na lakas. Hindi yun kulog at kidlat na mod. Umiling si Kung Zun at nagsabi, iba ang kalooban sa kalooban, ngunit napakahirap unawain. Ang kanyang pinagkadalubhasaan ay dapat na bahagi lamang ng kapangyarihan ng kulog at kidlat, at ito ay malayo sa antas ng pagkabisado sa mod ng kulog at kidlat. Dapat mong malaman na kahit na ito ay isang martial artist sa mundo ng mga kuweba, walang sinuman sa kanila ang makakaunawa sa masining na paglilihi. Ngunit kahit na gayon, ang kanyang kapangyarihan, kumpara sa kulog at kidlat na mod, ay hindi masama sa mga tuntunin ng mapanirang kapangyarihan, at dapat itong maging isang espesyal na pamamaraan. At kaya niya talagang lumipad. Tiyak na may adventure ang batang ito. Panipik. Emph, ang matagumpay na tao, pagkatapos niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga whole card, nakikita ko kung ano pa ang magagamit niya upang manalo. Malamig na bumantong hininga si Kangshan.
Magustuhan mo man siya o hindi, siya ay isang tunay na maliit na halimaw. No wonder kahit si Mingkong ay naiinggit sa kanya. Akala ko ito ay hindi makatwirang pag-aalala, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Tumingin ang banal na emperador kay Ling Xiao at pinaikit din ang kanyang mga mata. Tinalo ni Ling Xiao si Liang Xiao, bagamat hindi ikinagulat ng resultang ito ang dalawang referee sa 5 grupo. Ngunit muli silang nagulat sa proseso ng labanang ito. Gusto talaga nilang malaman kung gaano katagal ang winning streak ni Ling Xiao, at ano ang mangyayari kapag nakatagpo niya si Mo Wuo o Shengzi. Napakasaya, gusto kong panoorin ang laban ni Ling Xiao ngayon. Ang taong ito ay maaaring magbigay sa mga tao ng mga bagong inaasahan sa tuwing siya ay lumalaban. Oo, nakakamangha talaga ang lalaking ito. Nararamdaman ko na ang bawat labanan ay naging isang yugto para ipakita niya ang kanyang sarili. More than that, natatakot ako na yung identity niya yung inaasahan namin. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong hindi pinangalanan ay natalo ang mga Panginoon sa ilalim ng prestihiyo. Yung feeling na sobrang excited kaming mga manunood. Nang marinig ito ng lahat, sumang-ayon silang lahat. Sa lahat ng manlalaro, si Yu Huazhang ang orihinal na hindi gaanong mahalaga, at si Ling Xiao ay hindi gaanong banggitin. Kahit si Long Chen ay mas sikat kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nang dumating si Long Chen sa banal na lungsod, binigyan niya ang hindi mabilang na mga prinsipe ng langit ng mapanira na kapangyarihan, upang maalala ng mga tao ang pangalang iyon. Ang pagsikat ng maliliit na tao ay kadalasang nakakaakit ng atensyon ng mga tao, at ganoon din si Ling Xiao. Bilang karagdagan sa kanyang maraming mga trick, siya ay natural na maaasahan ng maraming tao. Bumangon si Liang Xiao mula sa lupa, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. May mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakuha niya ang lahat ng kakayahan ni Feng Renjia, at tulong ng martial spirit ni Feng Renjia. Sa huli, ang paraan ng dalawang tao sa pagsasama-sama ng mga kaluluwa ay talagang nawala kay Ling Xiao. Sorry kuya, natalo ako. Napatingin siya kay Feng Renjia na dumaan at bumantong hininga. Hindi mo kasalanan, pero masyado siyang malakas, bamulong kaming lahat sa taong iyon. Panipi. Umiling si Feng Renjia. Akala nila ay matatalo nila si Ling Xiao sa pamamagitan ng pagsanib puwersa, ngunit ang katotohanan ay nagsabi sa kanila na si Ling Xiao ay talagang nakakatakot kaysa sa nakita nila. Binawi ni Ling Xiao ang Golden Light Dragon Wing at bumalik sa kanyang upuan, naghihintay sa pagtatapos ng round. Sapat na ang kanyang mga puntos para umaban, kaya imposibleng makaharap si Saint Son o Devil sa ikalawang round ng laro. Sa wakas, hindi niya gustong makilala ang 2 taong ito ng maaga. Mas kawili-wiling ilagay ang highlight sa dulo. Sa mga laban na ito, ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng ibang estilo ng pakikipaglaban sa bawat pagkakataon ay hindi para magpakitang gilas, kundi para umangkop sa kasalukuyang cultivation base. Dapat mong malaman na siya ngayon ay isang malakas na tao sa celestial at human realm. Ang mga nakaraang galaw ay dapat na muling isagawa sa aktwal na labanan at sumailalim sa ilang pagbabago, kung hindi, maaaring may mga problema sa labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang 9 Pulses Chi Sword ni Ling Xiao ay na-mutate dahil sa henerasyon ng mga pulso ng langit at naging Tianmai Chi Sword. Bagamat walang gaanong pagkakaiba sa paraan ng pagpapahayag, ang kabagsikan nito ay naging mas malakas. Hindi lang iyon, ang Tianmai Chi Sword ay maaari ding makipag-ugnayan kay Tian Yuanli ng mas madali, at pagkatapos ay magpakita ng mas nakakatakot na mga galaw. Ang problema, hanggang ngayon, parang walang kalaban na mapipilit na gumamit ng move. Halos lahat ng labanan ay natapos sa ilalim ng ordinaryong pag-atake. Ang improvement na dulot ng Heaven and Human Realms First Level Cultivation base sa kanya ay talagang kakilakilabot. Natapos ang ikalawang round ng laro sa brutal na kompetisyon. Walang pakialam si Ling Xiao sa iba, ngunit sa Yuhuo sect, ilang tao ang naalis. Nakaramdam ng matinding hinanakit si Leng Hao, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kung tutuusin, limitado ang kanyang lakas, at sa wakas ay nabigo siyang maging isa sa 50 espiritu. Si Dai Yulang ay pinalad na na-promote. Siya ang huli sa grupo nila. Ito na yata ang limitasyon niya. Si Lan Yar at Long Chen ay napakadaling umabant. Siyempre, hindi na kailangang sabihin pa ni Ling Xiao,
ngunit mas malungkot si Ying Wuya ng Beast King Palace. Bagamat siya ay na-promote, ang sitwasyon ay katulad ng kay Dai Yulang, na marahil ay ang kanyang limitasyon. Ang 50 espiritu sa lupa ay mas malapit sa lakas, at ang pagkakataong makatagpo ang ika-6 na anak ng banal na dinastiya ay mas malaki rin. Pagkatapos ng isang buong oras na pahinga, nag-restart ang laro. Sa pagkakataong ito, 50 tao ang hinati sa dalawang grupo, at ang nangungunang 10 sa bawat grupo ay na-promote sa Chanjiao. Ang pagpapangkat na ito ay pinag-aagawan at muling hinati. Ito ay ipinamamahagi ng mas pantay-pantay ayon sa mga nakaraang resulta, kaya ang lakas ng dalawang grupo ay karaniwang pareho. Si Ling Xiao at Sheng Zi ay wala sa parehong grupo, ngunit si Himo Wushang ay nasa parehong grupo. Napakaraming tao sa grupong ito na dapat bigyang pansin, at hindi interesado si Ling Xiao na suriin sila ng paisa-isa, ngunit ang isa sa kanila ay nakatitig kay Ling Xiao, na puno ng pagpatay na layunin. Ang taong ito ay walang iba, kundi ang ika-6 na ranggo na si Jian Wuji, ang punong pangunahing disipulo ng orihinal na Sword King Sect. Ay tulad ng pangunahing disipulo ngayon ni Long Shafu. Sa simula pa lamang ng ikatlong round, nagpakita si Jian Wuji ng kahangahangang lakas at madaling natalo si Lan Yuer, na kung saan ay walang kulang sa limelight. Noong kinakalaban ng lalaking ito si Lan Yuer, malinaw na sadyang walang awa siya, sinusubukang pigilan si Lan Yuer na magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kabutihang palad, si Lan Yuer ay hindi na tulad ng dati. Kahit na sa harap ni Jian Wuji, masisiguro niyang tuluyan na siyang outrest. Mabuti ang matalo, ngunit hindi pangit ang matalo, at walang pinsala. Gayunpaman, natalo ni Jian Wuji si Lan Yuer sa loob ng 10 stroke, na nagdulot ng sensasyon pagkatapos ng lahat. Oo naman, pagdating sa pagiging malakas, kailangan mo pa ring tingnan ang 6 princes ng Sheng Dynasty. Ang mga henyong iyon noon, nang makilala nila ang 6 na prinsipe ng dinastiyang Sheng, hindi talaga sila kalaban. Sa susunod na labanan, tila sinusubukan ni Jian Wuji na patunayan ang kanyang lakas. Sa pagharap sa mga kalaban na hindi mahina, lahat sila ay nanalo sa isang galaw. Hindi man lang masabi ng kalaban ang salitang, give up. Gusto lang niyang bigyan ng matinding pressure si Ling Xiao, ipaalam kay Ling Xiao na kahit paano siya tumalon, hindi niya ito may kukumpara sa kanya. Matagumpay ding natapos ni Ling Xiao ang kanyang laban, kahit na hindi niya isinama si Jian Wuji sa kanyang puso. Ngunit ang marahas na pag-atake ni Jian Wuji kay Lan Yuer ay naging dahilan para hindi siya komportable. Dahil ang taong ito ay gustong maging unang matalo, kung gayon si Ling Xiao ay perpekto para sa kanya. Nakakapanabik din ang ibang grupo ng mga laban. Matapos talunin si Dai Yaoling sa ikalawang round, tinalo ni Long Chen si Li Shafeng pagkatapos ng isa pang matinding laban. Si Li Shafeng ay napakalakas, at si Long Chen ay nakipaglaban ng husto, ngunit sa nakakatakot na kapangyarihan sa pagtatanggol ng Dragon Clan, siya ay higit na mataas sa mga kasanayan pagkatapos ng lahat at nanalo ng isa pang mahalagang tagumpay para sa kanyang sarili. Ang malakas na depensa ng taong ito ay nagdulot ng pananakit ng ulo ng ilan sa 6 young masters ng Sheng Dynasty, iniisip kung paano ito haharapin. Pagkatapos noon, mas exciting ang laban ng dalawang grupo. Sa isang grupo, si Liang Xiao, na tinalo ang Pu Chenjun sa pamamagitan ng Harmony of Souls, ay natalo muli, ngunit hindi siya nawala ng katarungan dahil nakatagpo niya si Qin Bizu mula sa Blood Sword Sect. Pinaalis ng baliw na kutsilyo si Liang Xiao sa yugto ng kompetisyon sa isang galaw lamang. Ang kutsilyo ng dugo sa kanyang kamay ay nakabuka, at ang buong platform ng kompetisyon ay tila bumulusok sa kakilakilabot na purgatorio ng pool ng dugo. Huwag sabihin na ginamit ni Liang Xiao ang aerospace technique, kahit ang bala ay hindi makagalaw. Naranasan din ni Dai Yaoling ang kanyang pangalawang pagkatalo. Natalo siya kay Bai Chenjiao, ang ikatlong ranggo na ika-6 na anak ng dinastiyang Sheng. May 3 anak sa isang grupo, sina Ji Mingkong, Bai Chenjiao at Hong Sanmai. Mayroon ding 3 anak na lalaki sa pangalawang grupo, sina Mo Wushang, Liu Taiyin at Jian Wuji. Hanggang sa kasalukuyang posisyon, ang bawat anak na lalaki ay nagpapanatili pa rin ng winning streak.
Ito ay hindi lamang nauugnay sa kanilang lakas, syempre, ang ilang mga tao ay sadyang gumawa ng ilang mga kaayusan upang maiwasan ang 6 na anak na ito na makatagpo sila ng maaga. Habang tinalo ni Bai Chenzhou si Dai Yaoling, tinalo din ni Mo Wuzhang si Dao Wumang. Ay isa ring alagad ng Celestial King. Walang anumang intensyon ng awa si Mo Wuzhang mula sa kanyang mga nasasakupan, kaya natalo si Dao Wumang ng napakasimple at direktang natalo ng walang laban. Sa sandaling iyon, ang mga kilay at demonyong mata ni Mo Wuzhang ay kumikislap, at si Dao Wumang ay sumigaw at bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay wala ng lakas na lumaban. Ang kalaban na nakilala ni Liu Taiyin sa ikalawang grupo ay ang 13 batang higanti sa nakaraang martial arts festival. Ngunit sa pagharap kay Liu Taiyin, ang taong ito ay natalo sa isang galaw. Masyadong malaki ang gap. Ang kakilakilabot na apoy ni Liu Taiyin ay ipinakita, na ginawang ang kalaban ay tila nahulog sa impyerno. Ang kalaban na nakilala ni Hong Sanmai ay ang 12 batang higanti sa nakaraang martial arts festival. Ang kanyang martial soul ay isa talaga sa 12 sagradong apoy, ang Sanmai True Fire. Ang babaeng ito ay labis na nangingibabaw, at ang mga sandata at armas ng kanyang kalaban ay ganap na natutunaw ng kanyang apoy. Ang mga laban na ito ay kahanga-hanga, at ang mga manunood ay sumisigaw din. Sa una at ikalawang round bago, maraming mandirigma ang kusang sumuko kapag nakaharap ang 6 na anak ng banal na dinastiyang, ngunit hindi na. Dahil kapag sumuko ka, maaari kang maalis. Higit pa rito, sa yugto ng 50 Earth Spirits, ang bawat mandirigma ay may malakas na kalooban na lumaban, at ang bagay na tulad ng pagsuko ay hindi madaling gawin. Ang pangalawang grupo, Jian Wuji vs. Ling Xiao. Pagkatapos ng isang labanan, ang dalawang nakamamatay na lalaki ay tumayo sa entablado. Nang bumagsak ang boses ng referee sa lupa, nagkaroon ng maapoy na momentum sa audience. Ang tuntunin ng 50 hanggang 20 ay iba sa dati. Ang bawat isa ay kailangang maglaro laban sa iba at umabant ayon sa bilang ng mga panalo. Kung pareho ang mga panalo, depende kung sino ang matatalo ng mas kaunti. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang espesyal na sitwasyon tulad ng isang kurbatang. Kung ito ay pareho pa rin, kung gayon ang mga mandirigma na may parehong bilang ng mga panalo ang maaaring maglaro laban sa isa't isa. Ngunit ang sitwasyong ito ay karaniwang bihira. Sa madaling salita, dahil nasa iisang grupo sina Ling Xiao at Jian Wuji, ilang oras na lang bago nila makaharap si Jian Wuji. Si Ling Xiao, ang maitim na kabayo, ay mas malakas, o si Jian Wuji, isa sa 6 na anak ng banal na dinastiya, ay mas malakas. Ang labanan na ito ang magsasabi sa iyo ng pagkakaiba. Oo, excited talaga ako. Hanggang ngayon, hindi pa natatalo si Liu Gongzi. Si Ling Xiao ba ang unang taong makakatalo kay Liu Gongzi? Anyway, malalaman ko pagkatapos manood. Pareho nilang pinananatili ang kanilang winning streak hanggang sa kanilang kasalukuyang posisyon. Tapos na ang laban. Kung ito ay isang tabla, ang winning streak ay mababasag. Kung manalo ang isang panig, hindi maiiwasang mawala ng record ang kabilang partido. Lalo pang mananalo si Jian Wuji, napakalakas pa rin niya. Iyon ay hindi kinakailangan, si Ling Xiao ay maaaring magkaroon ng anumang mga trick na hindi niya nakuha. Ang madla ay palaging ang nasa sabik na grupo ng mga tao. Kahit gaano katahimik ang mga mandirigma sa entablado, lahat sila ay nasa sabik. Na para bang hindi sila ibang nakatayo sa court, ngunit sila. Sa Tianlong Academy, ang pansamantalang namamahala ay binigyan ng malamig na tingin si Pu Chenjun at sinabing, "Basura ka, tingnan mong mabuti kung paano mapapanalo ni Jian Wuji ang Ling Xiao na iyon." Palagay ko hindi. Nilabanan din ni Pu Chenjun si Jian Wuji, at natural na natalo siya, ngunit ang pressure na ibinigay ni Jian Wuji sa kanya ay mas mababa kaysa kay Ling Xiao. Hindi siya naniniwala na si Jian Wuji ay maaaring manalo kay Ling Xiao. Dahan-daang binunot ni Jian Wuji ang kanyang espada, mahinang tumingin kay Ling Xiao, at sinabing, "Matagal ko nang hinihintay ang labanang ito. Akala ko isa ka lang hamak na maliit na tao, kaya hindi kita nakausap noong Sword King Sect. Lumaban. Ngayon, gusto kong lubos mong maunawaan na gaano man ka ang basura, hinding-hindi nito malalampasan ang henyo." Panipi. Huminga si Ling Xiao at ngumiti, "Sa Sword King Sect, nakatakas ka sa isang sakuna,
nakatakas sa pakikipaglaban sa akin, at ngayon ikaw ang magiging unang unang anak. Lahat ng iyong kaluwalhatian, magiging tantungan ko. Hubad na salita. Alam mo na ang aking cultivation background ay na-promote sa breakthrough stage na Heavenly Meridian Warrior. Ang aking lakas sa Tianyuan ay umabot na sa higit sa 70%, at ang aking sword intent ay mas malakas pa hanggang 50%. Ano ang maihahambing mo sa akin? Hindi natinag si Jian Wuji sa mga salita ni Ling Xiao. Ang lakas ng Tianyuan ay higit sa 70%. Naabot na ba nito ang kaharian ng pambihirang yugto ng Tianmai martial artist? Nilinang nito ang layunin ng espada hanggang sa 50% na ang lakas nito. Ang pangako ng sword na ito ay napakalakas na ito ay ganap na naiiba sa nauna, siya ito ay ganap na kayang makipagkumpetensya sa anak ng Diyos. Grabe, karapat-dapat ka talagang maging isa sa 6 na anak ng Sheng Dynasty. Kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, paano magiging kalaban niya si Ling Xiao? Si Jian Wuji ay palaging nagtatago ng kanyang lakas. Para sa isang martial artist sa Transcendent Realm, ang isa pang punto ng makalangit na kapangyarihan ay natural na magpapataas ng lakas. Ngunit napakahirap na paikliin ang Tianyuan power. Kung ang karamihan sa mga tao ay maaaring paikliin ang Tianyuan power sa larangan ng Tianmai martial artist, ito ay napakahirap para sa mod. Ang Sword Wuji ay aktwal na nagkondensasyon ng 70% ng makalangit na kapangyarihan. Sa gitna ng mga mandirigma sa transcendent na kaharian, ito ay simpleng pagdurog na pag-iral. Maging ang mga ordinaryong mandirigma sa kaharian ng langit ay may kapangyarihang lumaban ng 9% ng makalangit na kapangyarihan. Ang espadang ito na si Wuji ay nakatago ng malalim. Si Qin Bizo, ang Blood Knife Gate, ay malamig na ngumiti. Noong una ay inakala niya na ang kanyang sariling lakas ng Tianyuan lamang ang lumaki sa higit sa 70%, at gagamitin niya ang 70% na lakas ng Tianyuan na ito upang talunin ang ika-6 na anak ng banal na dinastiya. Hindi ko inaasahan na maabot ni Jian Wuji ang antas na ito. Tila ang ika-6 na anak ng dinastiyang Sheng, wala ni isa sa kanila ang napakabuli. Malamig na sinulyapan ni Mo Wushang si Ling Xiao at sinabing, sa harap ni Jian Wuji, kung aaminin niya ang pagkatalo, maaari pa rin niyang panatilihin ang kanyang mukha at maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit tila hindi niya sinasadyang aminin ang pagkatalo. Bobo. Si Ling Xiao ba ang taong iyon? Dahan-daang itinaas ni Bai Chenjiao ang buhok sa kanyang noo, tinitigan ito ng mabuti saglit at ngumiti, hindi nasaktan ang Diablo, tila nabulag ka ng puot. Dapat siya ang pumatay ng dugo ng uwak, hindi alam ng iba, ngunit alam ko na ang Yakanzo ang iyong pagbabawal, at lahat ng tungkol sa kanya ay itinuro mo. Kung ang taong ito ang pumatay kay Yakanzo, galit na galit ka sa kanya, kaya ang paghatol na ito ay tumanggi din. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo kaya niyang matalo si Jian Wuji? Kumunot ang noo ni Demon Wuo. Ay sinundot sa kanyang isip, si Mo Wushang ay medyo naiinis, ngunit ang sinabi ni Bai Chenjiao ay ang katotohanan, at wala siyang dapat pabulaanan. Hindi ko rin alam. Umiling si Bai Chenjiao at sinabing, kung tutusin, hanggang ngayon, hindi ko pa alam ang tiyak na lakas nitong Ling Xiao, kaya masyadong maaga para manalo o matalo. Ha, siguradong matatalo siya. Ang mga mata ng demonyo ay kumikislap, puno ng puot. Sa kabilang banda, ngumiti si Feng Enchanting at sinabi kay Shengzi, hindi mo ba pipigilan si Jian Wuji? Kapag natalo si Ling Xiao, mawawalan ng saysay ang labanan sa pagitan mo at niya. Kung kahit si Jian Wuji ay hindi manalo, hindi siya kwalipikadong makipaglaban sa akin. Sa inyong lahat, si Mo Wuo lang ang makakapagbanta sa akin. Ipapaalala ko kay Mo Wuo na aminin ang pagkatalo. Malamig na bumantong hininga si Shengzi at tumingin sa pangalawang grupo ng martial arts stage. Sa oras na ito sa entablado ng martial arts, bahagyang tiningnan ni Ling Xiao si Jian Wuji at sinabing, walang kabuluhan ang sinabi mo. Pagkatapos ng labanan, malalaman mo kung sino ang malakas at kung sino ang mahina, hindi banggitin na ang paglilinang ay hindi katumbas ng lakas. Kailangang malaman ng cultivation base kung paano ito gamitin. Crush kita sa lakas ni Tianyuan, kailangan ko bang bigyang pansin kung anong application? Malamig na sumangot si Jian Wuji, paano niya tatanggapin ang hatol ni Ling Xiao? Whoosh!
Ang espada ay inindayog, at ang dulo ng espada ay nakaturo sa langit. Ang kahangahangang layunin ng espada ay naging lubhang nagniningning sa ilalim ng paghihimok ng nakakatakot na puwersa ng Tianyuan. Sa likod niya, lumitaw ang isang multo ng Sword King. Hindi masama, ang The Sword King Sacred Code ay talagang nagpapahintulot sa iyo na mag-cultivate sa ikapitong antas. Totoong henyo ka. Bumantong hininga si Ling Xiao, hindi ka takataka na hindi ka matalo ni Senior Sister Lan. Masyadong mababa pa rin ang level niya sa The Moonlight Sacred Code. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, ilabas mo ang iyong espada, huwag kang magdahilan kapag natalo ka. Hindi nagmamadaling umatake si Jian Wuji, ngunit sinigawan si Ling Xiao. Para harapin ka, hindi na kailangang gumuhit ng espada. Kahit na ikaw ay talagang napakalakas, ngunit hindi nakuha ni Yijing ang pinakamagandang oras para talunin ako. Malumanay na umiling si Ling Xiao at sinabing, halika, sana ay hindi ako pababayaan ng iyong pagsusumikap sa mahabang panahon. Bilang isang mandirigma ng Celestial Realm kahit walang combat power ng Celestial Realm Cultivation Base, nasa kanya pa rin ang pananaw at kapangyarihan ng realm na iyon. Hindi niya inilalagay si Jian Wuji sa kanyang mga mata, hindi siya mayabang, ito ay totoo. Medyo masyadong mayabang ang Ling Xiao na iyon, tama ba? Ang kalaban ay si Jian Wuji, napakalaki niya. Oo, hindi siya nagbubunot ng kanyang espada. Hindi ba puro kawalan? Dapat maging dahilan para sa kabiguan. Anyway, kung kukunin mo ang espada, ang wakas ay magiging pareho. Inakusahan ng mga disipulo ng Heavenly King Sect si Ling Xiao. Anyway, ang imahe ni Ling Xiao sa panig ng mga makalangit na hari ay kakilakilabot. Maliban sa iilang disipulo, malamang ay walang nagkakagusto sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Jian Wuji. Isa sa 6 na anak ng marangal na banal na dinastiya, minsan na ba siyang hinamak, ang kabilang partido ay hindi man lang handang gumuhit ng espada. Kung ganoon, lutisin natin ang labanan gamit ang isang espada. Sacred Sword King Sword Chi Volley. Sa itaas ng katawan ng espada, ang lakas ng Tianyuan ay sukdulan, biglang pinaputok ni Jian Wuji ang espada. Isang nakasisilaw na sword chi ang bumasag sa hangin, at ang bilis ay napakabilis na ito ay umabot ng layong 10-10 metro sa isang iglap at lumitaw sa puso ni Ling Xiao. Boom! Ang Sword Wuji ay isang mabangis na espada, tulad ng isang baha ng dragon mula sa isang butas, at tulad ng isang lava na tumataas sa kalangitan, na sumusumpa na tutusukan ang puso ni Ling Xiao. Ha! Walang nagawa si Ling Xiao, ibinuko lamang ang kanyang bibig at umungal. Boom! Sa sandaling iyon, ang nakakatakot na aura ng espada ay ganap na nawala, nagiging mga piraso ng liwanag, at maging ang bodyguard ni Ling Xiao na si Tianyuan ay hindi mabutas. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ling Xiao Dragon Roar skill ay hindi pa nawawala, at sumugod pa rin ito patungo kay Jian Wuji. Ang diwata ay nagpapakita ng paraan. Nabigong gumana ang Sword Wuji, natural na nagulat sa aking puso, na nahaharap sa lakas ng pag-atake, ang aking katawan ay napaatras ng walang laman, at pagkatapos ay ang espada ay pinutol. Ang espadang ito ay biglang bumagsak ng malamig na palaso sa proseso ng pag-ikot at pag-atres. Ito ay hindi lamang malakas, ngunit napakabigla rin. Ang nakakatakot na aura ng espada ay hindi hihigit sa 1 milimetro ang layo mula kay Ling Xiao. Sa mga mata ng mga nanunood, hindi napigilan ni Ling Xiao ang espadang ito. Bukod sa nasugatan at natalo, parang wala nang ibang katapusan. Yunlong Shanxing Magic Array. Sa sandaling iyon, ang figure ni Ling Xiao ay biglang nawala, at ang buong platform ng kompetisyon ay tila nakulong sa kapaligiran, at tila ang buong espasyo ay nasira. Bang! Muling lumitaw ang nawawalang figure ni Ling Xiao, ngunit sinampal nito ng palad ang dibdib ni Jian Wuji. Ngunit si Jian Wuji ay hindi isang vegetarian. Agad nitong i-condensed ang katawan ng espada, at ang lakas ng depensa nito ay biglang tumaas ng ilang beses. Ang buong tao ay parang espada na walang matalim na talam. Pagkatapos ng malakas na suntok ni Ling Xiao, sinamantala ni Jian Wuji ang sitwasyon at sinaksak ang lalamunan ni Ling Xiao. Ito ay hindi na isang tunggalian sa entablado, ngunit isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hilyek.
Ang pagganap ni Ling Xiao ay mas kahanga-hanga, na may itim at gininto ang liwanag na nagniningning sa kanyang kanang kamay, at aktwal niyang ikinapit ang espada ni Jian Wuji gamit lamang ang dalawang daliri, pinipigilan ang pag-ataking ito. Sword and Shadow Lost Technique. Hindi mahina ang mga hakbang ni Jian Wuji. Bilang isa sa 6 na anak ng dinastiyang Sheng, magiging ganap na imposible kung wala siyang kakayahan. Higit pa rito, namana niya ang Sword King Sacred Code. Ang hanay ng mga sagradong code na ito ay isang koleksyon ng iba't ibang martial arts, gaya ng body skills, internal skills, martial skills, at defense skills. Kabilang sa mga ito, ang Sword and Shadow Lost Technique ay ang Advanced Body Technique Formula. Sumusunod na parang anino, matalas na parang espada. Ang hanay ng mga kasanayan sa katawan na sinamahan ng swordsmanship ay napakalakas. Nagbago sa isa pang kalaban, natatakot ako na sa harap ng ganoong espada na si Wuji, matatalo siya sa isang iglap. Sa pagharap kay Lan Yuer, hindi man lang nag-abala si Jian Wuji na gamitin ang body technique na ito. Orihinal na binalak niyang gamitin ang body technique na ito kasabay ng sword technique para harapin si Ji Mingkong. Ngunit ngayon ay walang paraan, linisin ko lang muna si Ling Xiao. Madaling naalis ang mga gapos ni Ling Xiao sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kakayahan sa katawan, ang figure ni Jian Wuji ay naging mga after-image, na hindi nakikita ng mata. Hindi, ang aking mga mata ay hindi makasabay. Ito ba ang tunay na lakas ni Jian Wuji? Noong una kong pakikitungo kay Lan Yuer, hindi niya talaga ito naramdaman. Napakalakas nito. Magagawa ko ang ganitong uri ng reaksyon sa napakaikling panahon. Karapat-dapat akong maging isa sa 6 na anak ng Sheng Dynasty. Ngunit ang Ling Xiao na iyon ay napakalakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagamit ng martial arts. Talaga bang pinaplano niyang talunin si Jian Wuji, isa sa 6 na anak ng banal na dinastiya, sa pamamagitan ng ordinaryong pag-atake? Mahirap sabihin. Medyo nalilito na ngayon ang mga taong pinapagalitan noon si Ling Xiao dahil sa pagiging masyadong mayabang at mayabang. Ang pagganap ni Jian Wuji ay kapansin-pansin, ngunit hindi niya matatalo si Ling Xiao, na nagpapakita na si Ling Xiao ay nakakatakot. Pumunta ka sa impyerno, ang kinabukasan ay sa akin, hindi sa iyo. Bigla, ang figure ni Jian Wuji, na mabilis na gumagalaw, ay biglang lumapit kay Ling Xiao. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ng pagsabog ay umabot sa sukdulan, at ang buong tao at ang espada sa kanyang kamay ay halos pinagsama. Ang pinakamalakas na kasanayan ng Sacred Code ng Sword King galit ang Sword King. Ay talagang galit na parang Sword King, ang mga mukha ng mga nanunood na napapalibutan ng nakakakilabot na sword chi split ang lahat ay may sakit sa kanilang mga mukha at panginginig sa kanilang mga puso. Ito na ba ang pinakamalakas mong kakayahan? Masyado akong binaygo. Nakatayo doon si Ling Xiao at hindi niya sinasadyang kumilos. Hanggang sa kanyang kasalukuyang posisyon, hindi man lang niya ginamit ang 10% ng kanyang lakas. Ang dahilan kung bakit napaka-aktibo ni Jian Wuji ay nasa saloobin pa rin ng pag-aaral. Gaya nga ng kasabihan, 3 tao ang dapat magkaroon ng aking guro, hindi minamaliit ni Ling Xiao ang mga taong may mas mababang lakas kaysa sa kanya, dahil pakiramdam niya na ang bawat isa ay may ilang mga pakinabang na nagkakahalaga ng pag-aaral sa kanyang sarili. Si Jian Wuji ay natural na walang pagbubukod. Ngayong natutunan ko na ang lahat ng kailangan kong matutunan, hindi na kailangang panatilihin si Jian Wuji. Kailangan kong sabihin na si Jian Wuji ay talagang malakas at kayang talunin si Lan Yuer, na nagsasalita para sa sarili nito. Matapos baguhin ang sinumang kalaban na hindi ang 6 masters ng Sheng Dynasty, natakot si Jian Wuji na siya ang manggenguna, at sa huli ay nanalo sa laro. Nakakalungkot na nakilala niya si Ling Xiao. Ang gap sa cultivation base at ang gap sa skills ay hindi na mababawi. Sa simula pa lang, napahamak siya sa trahedya. Hindi pa rin gumamit ng espada, ngunit binalak ni Ling Xiao na bigyan si Jian Wuji ng isang maluwalhating wakas. Dahan-dahan niyang pinakondensed ang makalangit na kapangyarihan, at isang malaking dragon sword ang namuo sa kanyang kamay. Pinigilan niya ang sarili niyang lakas ng Tian Yuan hanggat maaari, itinurok ito ng halos 10%, at pagkatapos ay tinusok ito ng nakakatakot na mapanirang espada. Tian Mai Chi Sword held Dragon Sword. Sa pagharap sa suntok na ito, biglang nagbago ang mukha ni Jian Wuji,
at ang pakiramdam ng takot ay ganap na nalantad sa kanyang mukha. Sa oras na ito, bigla niyang napagtanto na hindi talaga siya minamaliit ni Ling Xiao nang hindi gumagamit ng espada. Ito ay talagang na siya ay masyadong mahina. Ang agwat sa pagitan niya at ni Ling Xiao ay walang pinagkaiba sa langit at sa ilalim ng lupa. Nang sinubukan niyang mag-react at gustong labanan ang espada, wala siyang magawa. Ang Dragon Sword ng langit ay parang umaatungal na baha. At siya ay isang maliit na sanggol lamang sa baha. Kahit anong pilit mo, hindi mo maaalis ang nakakatakot na pagkabigla na ito. Boom! Ito ay hindi katulad ng isang espada, dahil ito ay napakalaki na umabot sa halos buong lapad ng yugto ng martial arts at tinusok ito. Well, hindi ko pa rin kontrolado. Sumimangot si Ling Xiao, medyo mas malaki pa rin ang output ng power, sa katunayan, ito ay ganap na hindi kailangan. Mukhang wala pa akong sapat na kontrol kay Tian Yuanli, at hindi ako gaanong sanay sa True Yuanli. Nang siya ay bumantong hininga, isang figure ang lumipad palabas sa platform ng kompetisyon, at nabahira ng matingkad na pulang dugo ang plataporma ng kompetisyon, na hindi pangkaraniwang kapansin-pansin. Halos putulin ni Jian Wuji ang kalahati ng kanyang katawan, na bunga ng kanyang pagsisikap na lumaban. Siyempre, hindi pa siya mamamatay. Ang cultivation base ay umabot sa kaharian ng Tian Mai martial artist, hanggat ang utak ay hindi nawasak, ang puso ay hindi nawasak, pagkatapos ay maaari kang mabuhay. Natatakot ako na siya ay kailangang matransform sa isang kalahating puppet sa hinaharap, kung hindi siya makagalaw sa lahat, siya ay magiging isang pile. Ano bang nangyayari, bakit ang lakas niya? Ang mga mata ni Jian Wuji, hindi galit, ngunit kawalan ng pag-asa, na lubos na pananghinaan ng loob, na walang pag-ibig sa buhay. Paumanhin, hindi ko na control ang aking lakas. Gusto ko lang magkaroon ka ng braso. Sinong sisira sa lower body mo? Ling Xiao, hindi ito kabalintunaan, ngunit isang tunay na paghingi ng tawad. Walang malalim na puot sa pagitan nila ni Jian Wuji. Kung tutuusin, ang galit ng mga kapatid ay naiulat noong araw na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi niya gaanong kinasusuklaman si Jian Wuji. Kahit na sinubukan ni Jian Wuji na saktan si Lan Yuer, sinadya lang ni Ling Xiao na kunin si Jian Wuji bilang paghihiganti. Paano ko mapipilitan ng sobra, naging sitwasyon ngayon? Ang mga alituntunin ng finals ng Budo Festival ay naglalaman lamang ng kasabihan na ang kalaban ay hindi maaaring patayin, ngunit walang sinasabi na ang kalaban ay hindi maaaring malubhang masugatan. Kaya hindi siya violation. Bakit? Paanong hindi ko mapipigilan ang basurang batang ito gamit ang isang espada, paano siya naging napakalakas? Si Jian Wuji ay tila hindi nakikinig sa mga salita ni Ling Xiao, at ang kanyang isip ay puno ng kalituhan ngayon. Hindi niya naintindihan. Hindi talaga maintindihan. Ang orihinal na Ling Xiao ay isang maliit na tao lamang na maaaring pumatay anumang oras sa harap niya. Noong nakikipagpulong ang tatlong sekta sa martial arts, hindi siya nag-abala na labanan si Ling Xiao. Ngunit ngayon, hindi niya mahuli ang espada ng kalaban. Ang malaking kaibahan sa pagitan ng harap at likod ay nagpapahina sa kanyang puso, na mas nakakatakot kaysa sa pisikal na sakit. Sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit kahit si Shengzi ay naiinggit kay Ling Xiao. Ang taong ito ay hindi dapat itago. Kapag sa tingin mo siya ay hindi gaanong mahalaga at hindi karapat-dapat na banggitin, hindi mo siya pinatay. Hindi magtatagal para makita mo na ikaw mismo ay biglang naging kawawang langgam. Hindi mo sineseryoso ang laban kanina. Dumagundong ang espada ni Wuji. Sa tingin ko, tumango si Ling Xiao. Hindi na kailangang magsinungaling sa oras na ito. Maraming tao ang nag-iingat ng kanilang lakas tulad niya. Talaga, ang mga mandirigma na malamang na makapasok sa nangungunang sampung ay mananatili ang kanilang lakas. Depende lang ito sa napanatili na lakas. Alam niya ang mood ni Jian Wuji sa sandaling ito ay talagang isang uri ng kawalan ng pag-asa at takot. To be honest, sobrang disdainful niya ang mood na ito. Kung nagbago siya kay Jian Wuji, hanggat hindi siya namatay, magkakaroon pa rin ng pagkakataon para sa paghihiganti, at hindi siya susuko. Ito ang pagkakaiba ng personalidad ng mga tao. Napatulala ang mga referee sa pangalawang grupo, pati na rin ang punong referee.
Mayroon silang ilang inaasahan para kay Ling Xiao, pagkatapos ng lahat, ito ay isang maitim na kabayo. Bilang referee, gusto kong may dumating na dark horse para guluhin ang laro. Kung hindi, ang laro ay magiging masyadong boring. Ngunit sa kanilang opinyon, hindi dapat maging problema para kay Ling Xiao ang maging mapagmataas ng 20 heavens. Kung gusto mong makapasok sa nangungunang 10, ito ay mas mahirap, at ito ay karaniwang imposible upang pumunta sa karagdagang. Hindi nila iniisip na kwalipikado si Ling Xiao na ikumpara sa nangungunang 10 batang higanti, pati na rin patayin si Jian Wuji, isa sa 6 na anak ng banal na dinastiya. Nagtataka pa sila kung naghahalusinate sila. Mayroon bang isang kakilakilabot na masamang master na sadyang lumikha ng sitwasyong ito? Huminga ang referee ng orihinal na ika-10 grupo at sinabi sa orihinal na grupo ng mga hukom, "Na-miss ko ang aking mga mata, na-miss ko ang aking mga mata, paano magiging napakalakas ng batang ito?" Oo, tinalo ng isang espada si Jian Wuji, isa sa 6 Young Masters. Natatakot ako na iilan lang sa 6 Young Masters ang makakagawa ng ganitong bagay, tama ba? Ang punong referee, sa tingin mo ba ito ang kanyang buong lakas? Siguro dahil sa tingin ko ay masyadong malabo ang aking paningin, ang orihinal na 10 referee ay tumingin sa punong referee at nagtanong. Marahil ay may nakatagong lakas, pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya bumunot ng kanyang espada hanggang sa natalo niya si Jian Wuji. Pagkatapos ng lahat, ang punong referee ay isang malakas na tao sa yin at yang realm. Siya ay may kakaibang paningin. Bagamat imposibleng makita ng lubusan si Ling Xiao, palagi niyang nararamdaman na may whole card pa rin si Ling Xiao. Imposible, kung mayroong butas na card, hindi ba niya maihahambing sa dalawang pinakamalakas sa 6 na anak ng banal na dinastiya? Bakit hindi? Sa simula pa lang ay mababa na ang tingin mo sa kanya. Mula sa unang labanan, siya ay gumagawa ng mga himala. Ang bawat labanan ay nagpapakita ng kaunting lakas, ngunit may isang bagay na nakatago. Sino ang makakatiyak na hindi siya nagtago sa pagkakataong ito? Nakangiting sinabi ng punong referee, "Kami ay pinagpala sa banal na dinastiya, mayroong isang gek." Mukhang totoo. Ganda talaga ng next game. Sa pangalawang grupo, mayroong 6 na young masters ng banal na dinastiya, Mo Wusang at Liu Taiyin. Hindi ko alam kung matatalo niya silang lahat. Taas. Ang mga referee ay hindi inaasahang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asa para kay Ling Xiao. Laking gulat ng mga referee, hindi pa banggitin ang mga ordinaryong nanonood. Sa lahat ng mga mandirigma na nagbigay pansin sa labanang ito, walang hindi nagulat, at walang hindi nabigla. Si Jian Wuji, isa sa 6 na anak ng banal na dinastiya, ay hindi makagawa ng kahit isang galaw sa mga kamay ni Ling Xiao. Ito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Kung si Mo Wuo ang tumalo kay Jian Wuji, Liu Taiyin, o kahit Qin Bizo, hindi sila masyadong magugulat. Pagkatapos ng lahat, sina Mo Wusang at Liu Taiyin ay parehong isa sa 6 na anak na lalaki. At si Qin Bizo ay isa sa pinakamalakas na tao sa bagong henerasyon. Ano ba si Ling Xiao, baguhan lang siya sa martial arts festival, at isang alagad ng 12 pinakamababang klaseng Yuho sect. Ang dating performance ni Long Chen ay hindi kasing ganda ng Sword Gate. Is such a newcomer who defeated Jian Wuji so easy? Paanong hindi sila magugulat? Paanong hindi sila masisiraan ng bait? Sa mata ng mga taong ito, ang sunod-sunod na panalo ni Ling Xiao ay hindi isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalaban na kanilang nakatagpo ay hindi itinuturing na malakas. Madaling pinilit ni Ling Xiao si Po Chenjun na sumuko. Kahit na matapos talunin si Liang Xiao pagkatapos ng Soul Harmony Technique, nasa loob pa rin ito ng mga katanggap-tanggap na limitasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin ito katanggap-tanggap. Sino ang kalaban ni Ling Xiao? Isa iyon sa 6 na pinakamahuhusay na kabataan sa buong kontinente ng Tianlong. Ganon na lang ba siya natalo? Itong taya ko na si Ling Xiao ay ganap na kwalipikadong makipagkumpetensya para sa upuan ng 6 na anak ng banal na dinastiyang. Hindi ka kalokohan, natalo na niya si Jian Wuji, na naglakas loob na sabihin na hindi siya kwalipikadong makipagkumpetensya para sa upuan ng ika-6 na anak ng banal na dinastiya, iyon ay isang butas sa utak. Ang low-key talaga ng lalaking ito.
Hindi ko nakita kung gaano ito kalakas noon. Ang labanan na ito ay isang kumpletong blockbuster, ito ay sumiklab. Ito ay tinatawag na pagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre, Indemtal.com, susubukan kong itago ito ng malalim. Nabalitaan ko na hahamunin ng batang ito ang anak. Akala ko joke lang pero ngayon parang hindi na biro. Oo, pagkatapos ng labanang ito, natatakot ako na walang hahamakin siya. Sa tabi ng yugto ng kompetisyon, nagpakita si Po Chenjun ng pagpapahayag ng paghanga. Sa katunayan, mula noong natalo siya kay Ling Xiao, naunawaan na niya na mas malakas si Ling Xiao kaysa sa kanya. Nakakalungkot na wala siyang pinaniwalaan pa, at naramdaman niyang gumagawa siya ng mga dahilan para sa kanyang pagkabigo. Ngunit ngayon na natalo ni Ling Xiao si Jian Wuji, ang katotohanan ito ay pinatunayan ang kanyang hinuha. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin sa pansamantalang namamahala sa Tianlong Academy na may panunuya. Blow, humihip ka, hindi ba matatalo ni Jian Wuji si Ling Xiao? Anong sinabi mo kanina, paano ngayon? Ang pansamantalang taong namamahala sa Heavenly Dragon Academy ay ganap na natigilan, at ang espada ni Ling Xiao ay nagparamdam sa kanya ng panganib. Isa siyang martial artist sa kaharian ng langit at tao, bagamat isa lamang siyang kaharian ng langit. Ngunit ito ay masyadong katawa-tawa. Sa pangalawang grupo, sino pa ang makakapigil sa Ling Xiao na ito? Mu Wawo o Liu Taiyin. Natatakot ako na ang iba ay hindi kwalipikado. Ang mukha ni Mo Wushang ay hindi masyadong maganda, kinukutya niya noon ang pagkatalo ni Ling Xiao kay Jian Wuji, ngunit ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Kapag kaharap si Ling Xiao, ang kanyang magic eye ay malinang higit sa isang beses, at ito ay ganap na dahil sa kanyang sariling bibig. Bai Chenjiao, ang iyong paningin pa rin ang nakikita mo sa lakas ng Ling Xiao. Tumingin si Mo Wu sa grupo ni Bai Chenjiao at sinabi. Umiling si Bai Chenjiao at sinabing, tingnan mo siya. Imposible yan. Grabe ang taong ito. Ang kanyang malalim at mababang ki ay nagpaparamdam sa akin. Maliban sa anak, hindi ko ito nararamdaman sa iba. Nakarating na ako sa ganitong uri ng takot. Masyadong exaggerated, sabi ni demonyo nang hindi nasaktan. Hindi pinansin ni Bai Chenjiao ang mga salita ni Mo Wawo, at sa oras na ito ang buong isip niya ay nakalagay sa katawan ni Ling Xiao. Bagaman narinig na niya ang tungkol sa taong ito noon, hindi niya ito binigyang pansin. Hindi ko alam kung anong klaseng karakter iyon. Ngayon naiintindihan niya na wala talagang ibang pang-uri upang ilarawan ang taong ito maliban sa salitang, halimaw. Isang hindi mahahawakan at hindi malalampasan na malakas, isang hindi kilalang makapangyarihan, ito ang pinaka nakakatakot. Biglang lumabas ang dugong kutsilyo ni Qin Bizo mula sa kaluban nito, at isang nagninangas na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto niya ang malakas, at gusto niyang makipaglaro laban sa malakas. Sa una, minamaliit niya si Ling Xiao at hindi sineseryoso si Ling Xiao, ngunit ngayon, nasasabik siya na gusto niyang labanan si Ling Xiao. Baby, don't worry, pagdating sa finals, natural na papainumin kita ng dugo ng batang iyan. Hinaplos ni Qin Bizo ang kanyang treasured sword, na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, maglakas loob na talunin ang ika-6 na anak ng Sheng Dynasty bago ako, ang iyong anak ay nasaktan na ako. May mga taong may kakaibang ugali. Malinaw na walang galit si Ling Xiao kay Qin Bizo, ngunit dahil sa pagkatalo niya kay Jian Wuji, ang mga ngipin ni Qin Bizo ay nakikiliti sa puot. Maraming tao ang nakapansin sa sitwasyon ni Qin Bizo, at nabigla sila. Sinasabing si Qin Bizo ang pinakamalapit na tao sa banal na anak na si Ji Mingkong, at ngayon kahit si Qin Bizo ay nagsimula ng bigyang pansin si Ling Xiao, kaya sapat na upang ipakita na si Ling Xiao ay kakilakilabot. Ang kaakit-akit na hangin ay bumaling sa kanyang ulo at sumulyap kay Shengzi, at nalaman na si Ji Mingkong ay nakapikit ng mahigpit sa oras na ito, na parang wala siyang pakialam sa mga panlabas na gawain. Ngunit sa pagiging maingat, nalaman niyang medyo naaabala ang aura ng Saint Child sa oras na ito. Ang pagtaas ng Ling Xiao ay nagdulot na ng kaunting pressure sa anak. Panalo si Ling Xiao. Nang magising ang mga referee mula sa pagkagulat, sa wakas ay ibinalita nila ang resulta ng laro. Tumingin si Ling Xiao kay Jian Wuji na nakahandusay sa lupa at dinadala, si Gu Jingbubo pa rin sa kanyang puso. Bagamat sinabing medyo mabigat ang kuha,
sa huling pagsusuri, dulot din ito ng puot ni Jian Wuji. Sa harap ng napakaraming tao bago ito, hindi kailanman nawala ng kontrol si Ling Xiao. Nang umalis sa entablado ng kompetisyon, tumingin si Ling Xiao kay Qin Bizu ng may interes. Ang taong ito ay walang alinlangan na malakas isang segundo lamang sa anak ng Diyos. Ang Diablo ay hindi nakakapinsala gaya niya. Ang pulang carp ng Bisway Temple ay mahirap sabihin. Kung tutuusin, hanggang ngayon ay hindi pa nagagamit ng red carp ang buong lakas. At saka, trituhin ka na lang bilang pampaganya bago ang labanan laban sa anak, depende ito sa iyong pagganap. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao. Naniniwala siya na ang pakikipaglaban kay Qin Bizu ay tiyak na magbibigay sa kanya ng isang bagay na mapapakinabangan. Magandang tao, hindi ako natatakot sa aking mamamatay tao na aura. Nang makita ang ngiti ni Ling Xiao, hindi maiwasan ni Qin Bizu na mabigla. Kalalabas lang niya sa kaluban gamit ang kutsilyo ng dugo, at ang layunin ng pagpatay ay nasa buong kalangitan, at direktang itinutok niya kay Ling Xiao. Hindi ko inaasahan na ganap na hindi natatakot si Ling Xiao. Kawili-wili, kawili-wili. Si Qin Bizu ay hindi lamang hindi natatakot, ngunit mas nasa sabik. Nang umalis si Ling Xiao sa entablado ng martial arts, maraming babaeng disipulo na may pambihirang hitsura ang lihim na nagpadala kay Kyubo sa kanya, bawat isa ay may kakaibang kahihiyan sa kanilang mga mukha. May mga matatapang na tao na pumunta sa Yuhuazong para magtanong tungkol sa sitwasyon ni Ling Xiao. Ngunit ito ay normal din. Si Ling Xiao ay isang talentadong tao na may mahusay na lakas, ngunit siya ay malamig at mahinahon, at napaka-misteryoso. Ang mahiwagang ugali na ito ay talagang umaakit sa mga batang babae na may matinding pagkamausisa, kahit na ang mga babaeng mandirigma. Ang pagkabigla na dulot ni Ling Xiao ay lilipas din, at ang laro na dapat magsimula ay kailangang laruin. Ngunit ang susunod na laro ay palaging nagpaparamdam sa mga tao na medyo walang sigla. Mabilis ang oras, nakatagpo muli si Ling Xiao ng isang kalaban, at hindi mahina ang lakas ng kalaban. Siya ay tiyak na si Li Shafeng, isang eskrimador mula sa Snow Mountain na ipinadala upang makipagkompetensya sa 6 na anak ng banal na dinastiya. Pagkarating ni Li Shafeng sa field, talagang sinabi niya ang 3 salita ng direkta. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Kung ipahayag ni Li Shafeng ang kanyang pagsuko bago talunin ni Ling Xiao si Jian Wuji, maraming tao ang maaaring sarkastikong sarcasm sa kanya, iniisip na siya ay masyadong walang kumpiyansa. Pero ngayon, walang tumatawa sa kanya. Kahit na nadama na normal para kay Ling Xiao na umamin ng pagkatalo. Tumango ang referee bilang pagsang-ayon. Ang lakas ay naruroon, kasama ang kaawa-awang hitsura ni Jian Wuji, kung hindi dahil sa lubos na pagtitiwala sa kanyang sarili, walang sinuman ang talagang gustong lumaban sa halimaw na si Ling Xiao, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong malupit. Maaari ring makatipid ng enerhiya upang harapin ang iba pang mga laban. Kahit matalo si Li Shafeng kay Ling Xiao, tinatayang walang magiging problema sa pagsulong. Ang kanyang lakas ay nasa pangalawang pangkat, na itinuturing na pinakamataas na ranggo. Puspusan na ang labanan sa ikalawang grupo, at sa wakas ay nagsimula na ang grupo sa isang malakas na dialogo. Qin Bizu vs. Red Samadhi. Ito ay isa pang tunggalian sa pagitan ng Cenizhuoc at ng 6 na anak ng dinastiyang Sheng. Sa nakaraang labanan, tanging si Ling Xiao ang natalo kay Jian Wuji, at ang iba pang mga mandirigma ay natalo lahat sa 6 na anak ng banal na dinastiya. At ang labanang ito, ang labanan sa pagitan ng Qin Bizu at Red Samadhi, ay nakakuha ng maraming atensyon. Dahil ang Qin Bizu ay itinuturing na pinakamalakas sa mga bagong henerasyon, na sinusundan ng pulang carp, pagkatapos ay si Ling Xiao, at pagkatapos ay si Long Chen posibleng matalo niya ang pulang Samadhi, kaya ang labanang ito ay makaakit ng pansin. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ng manunood sa mga stand ay nabaling sa isang grupo ng mga competition stand. Ang dalawang panig sa labanan ay nangungunang mga young masters, at tiyak na magiging kapana-panabik sila. Si Red Samadhi, ang pangunahing disipulo ng Xuanwo sect, ang ika-6 na anak ng Sheng Dynasty ay nasa ika-5, at natural na isa siya sa mga pinakamainit na kandidato para sa ika-6 na anak ng Sheng Dynasty. Si Qin Bizu, ang core disciple ng Blood Knife Gate,
ay nireranggo sa top 10 sa huling martial arts festival finals, ngunit noong bata pa siya, ang kanyang lakas ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Sabi mo, sino ang mananalo sa larong ito? Sa audience, may nagsimulang magsalita. Sa tingin ko ito ay ang pulang samadhi, alam mo, mayroong isang Ling Xiao sa mundong ito ay sapat na, ang 6 na anak ng banal na dinastiya ay hindi madaling talunin, talagang napakahirap na malampasan sila. Ha, hindi naman talaga. Ang lakas ni Chin Bizo ay lampas sa iyong imahinasyon. Sa huling martial arts festival finals, napakabata pa niya, ngunit nagpakita na siya ng mga kamangha-manghang talento. Tingnan ko, dapat siyang maging sigurado sa pagtatalo kay Red Samadhi. Totoo yan. Ilang taon na ang nakalipas mula noong dalawang kompetisyon. Dapat mayroong malaking pagkakaiba. Inaabangan ko talaga. Hindi ko alam kung ang Chin Bizo ay maaaring magpakita ng nakakagulat na talento gaya ni Ling Xiao. Yes, it doesn't make sense na mag-usap tayo ng kalokohan dito. Panoorin natin ang labanan. Kung sino ang mananalo at kung sino ang matalo ay malalaman din sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng talakayan ng mga tao, sabay na lumabas sa entablado ng kompetisyon sina Chin Bizo at Hong Sanmei. Pareho silang nagpakita ng malakas na domineering. Lahat sila mainit ang ulo. Lahat sila ay mamamatay tao. Ilang taon na kitang hindi nakikita, mukhang umuunlad ka na. Tumingin si Hong Sanmei kay Chin Bizo at Ninishan. Wala siyang armas. Ang kanyang sandata ay ang kanyang mga kamay. Gamit ang Samadhi True Fire Martial Spirit, makakagawa siya ng hindi mabilang na mga himala. Ngumisi din si Chin Bizo, luma na ka na, ang iyong hitsura ay nagpapalabas lamang ng lakas ko. Mayabang talaga ang binata ngayon, kung ganoon, mag-away tayo. Dapat panatilihin ni Red Samadhi ang kaluwalhatian ng Xuanwu sect at panatilihin ang kanyang sariling kaluwalhatian. Alam niya na hindi madaling pakitunguhan si Chin Bizo, ngunit kailangan niyang talunin si Chin Bizo. Hindi siya maaaring mawala tulad ni Jian Wuji. Ang simula sa pagiging malakas ay palaging ang estilo ng Red Samadhi, ang kanyang figure ay kumikislap, at bigla siyang sumuntok sa isang lugar na mahigit 10 metro ang layo mula sa Chin Bizo. Ang suntok na ito ay naging isang tunay na apoy na malaking kamay, at napunta sa dugo ni Chin Bi. Ito ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay hindi tunay na kapangyarihan, at hindi rin ito makalangit na kapangyarihan, ngunit ang tunay na samadhi na apoy, isang kakilakilabot na banal na apoy na kayang tunawin ang lahat. Si Chin Bizo ay nagpakita ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig, tumayo ng hindi gumagalaw, at nang lumapit ang tunay na kamay ng apoy, bigla niya itong nilaslas, at ang malaking kamay ay agad na napawi. Ang mga spark na lumilipad sa kalangitan ay wala ng kabagsikan. Ang kapangyarihan ng Red Samadhi ay hindi masama, ngunit ang nakakatakot na tunay na apoy ni Chin Bizo ay madaling nabasag ni Chin Bizo, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang kutsilyo ni Chin Bizo. Nakakamangha. Masama ba itong espada ni Chin Bizo? Narinig ko na nag-practice siya ng Blood Saber Sacred Code, ng Blood Sword Sect, na hindi bababa sa pagkakaroon ng Sword King Sacred Code, at ang kanyang cultivation level ay mas mahusay kaysa sa Blood Sword. Lahat ng tao sa pinto ay dapat mataas. Sa suntok na ito, hindi nahawakan ng talim ang tunay na apoy ni Samadhi, at ang ningas ay napawi lamang ng masamang espiritu sa kutsilyo. Si Dai Yaoling, na nakatayo sa tabi ni Ling Xiao, ay tumawa. May kinalaman talaga ang babaeng ito kay Dai Yulang. Dumating siya upang hanapin si Dai Yulang noon, ngunit ngayon ay nakatali siya kay Ling Xiao. Bagamat walang pakialam si Ling Xiao sa kanya, tila wala siyang pakialam. Bumulong si Lanyar, ito ang Sword Guard sa Blood Knife Sacred Book. Ito ay isang diskarte sa pagtatanggol, ngunit nangangailangan ito ng isang malakas na aura na nakamamatay upang matagumpay na mapawi. Hindi ko talaga alam kung paano pinatay ng dugo ni Chin Bi ang daming tao doon. Sa entablado ng martial arts, huminto si Hong Samad, at naging seryoso at solemn na ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam niya ay hindi madaling harapin ang Chin Bizo noon, at pagkatapos lamang ng isang banggaan, mas naunawaan niya na ang kapangyarihan ng Chin Bizo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Pero hindi siya pwedeng mawala. Sa isang iglap, isang silhouette ng apoy ang nabuo sa kanyang likuran. Bagamat maganda ang mga anino at hindi siya makakita ng malinaw,
ang mainit na init ay naging dahilan para hindi komportable ang lahat ng malapit sa kanya. Ang True Fire at Tian Yuanli ay patuloy na naghalos sa kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamao ay namumula na sa pulang-pula, na parang anumang oras ay maaaring sumabog. Piliin mo ako ng trick na ito ay isang tunay na apoy. Tila nakikipaglaban si Red Samadhi, sumigaw siya ng marahas, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin. Ang buong platform ng kompetisyon ay nabalot ng iskarlote na apoy, at pagkatapos, ang nakakatakot na pulang kamao ay sunod-sunod na pumutok. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Chin Bizo, nang walang anumang intensyon na iwasan ito. Hindi man lang tuluyang nabuka ang kanyang kutsilyo, isang talampakan lang ang labas ng scabbard. Isang suntok, 2 suntok, 8 suntok, 9 na suntok. Ang tunay na apoy ng 9 na langit at ang 9 na palad ay magkakaugnay, na lahat ay nahuhulog sa lugar. Gayunpaman, ang kamangha-mangha ay mula sa simula hanggang sa wakas, si Chin Bizo ay hindi gumalaw sa kanyang posisyon, ni wala siyang kahit katiting na usok. Walang epekto ang pambobomba kay Red Samadhi. Masyadong malakas ang Chin Bizo, natatakot ako na mas mabuti ito kaysa sa iyo, Kuya Ling. Sabi ni Dai Yaoling. Hindi pa tapos. Umiling sila ni Yar at sinabing, ang True Fire 9 Palms ay hindi 9 na palad. Kung iniisip ng ilang tao na mayroon lamang 9 na palad, kung gayon hindi sila malayo sa kamatayan. Baka masyadong makapangyarihan ang pulang semaya, maihahalin tulad kapag lumalaban ang kalaban, kayang lutisin ng ika-9 na palad ang problema, ngunit ngayon, dapat niyang gawin ang huling pag-atake. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, dumating ang huling suntok ni Hong Sanmei. 9-9 into 1, paparating na ang apoy ng sagradong apoy. Depende kung paano mo ito kukunin. Biglang naging pulang-pula ang langit. Pagkaraan ng 9 na palad, isang malaking kamay na nakaharang sa langit ang nahulog mula sa manipis na hangin sa kalangitan. Ang kamay na ito ay pula, at nagninangas ang apoy. Hanggat ito ay nakuhanan ng larawan, ang buong platform ng kompetisyon ay maaaring maitago sa loob. Hindi natural na makatakas si Chin Bizo. Ayan yun. Ngumisi si Chin Bizo, at tuluyang lumabas sa katawan nito ang mahabang kutsilyo. Isang pulang ilaw ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, isang nakakatakot na anino ng kutsilyo. Hiwalayan mo ako. Naputol ang kutsilyo. Ang malaking kamay na nakatikip sa langit ay naputol sa kalahati ng kutsilyong ito. Hindi lang iyon, nahulog sa ulo ni Hong Sanmei ang natitirang kapangyarihan ng kutsilyo. Sa kabila ng desperadong paglaban ng pulang Samadhi, diretso siyang nabuga ng dugo na umaagos sa kanyang bibig, at ang sitwasyon ay lubhang miserable. Isang hiwa. O aking Diyos, patayin ang ika-5 ranggo na pulang Samadhi sa 6 na anak ng banal na dinastiya ng isang hiwa. Ang lakas ng Chin Bizo ay talagang mas malakas kaysa kay Ling Xiao. Oo, grabe talaga itong 2 taong ito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa martial arts finals na ito. Kung hindi pa natalo ni Ling Xiao si Jian Wujie, marahil ang pagkatalo ni Chin Bizo kay Red Samadhi ay mas nakakagulat. Siyempre hindi na masama ngayon. Naiintindihan ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan nitong young master ng Blood Blade Sect. Ang unang henerasyon ng bagong henerasyon ay talagang hindi sumabog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan kami ni Chin Bizo ng isa pang sorpresa, natalo si Red Samadhi sa isang suntok. Ang bagong henerasyong ito ay talagang masigla ngayong taon. Oo, marahil ang ika-6 na anak ng dinastiyang Sheng ay talagang kailangang baguhin ang ilang tao. Up to now, the top 10 of the two groups are basically lumabas. Ang ilang mga tao ay masyadong natalo at maagang naalis, kaya ang natitirang laban ay tinatayang gaganapin sa finals. Oo, ang pinakakapanabik na bagay ay ang pangwakas. Inaasahan ko talaga. Ang 50-20 na laban ay sapat na kapanapanabik. Ang pagsikat ni Ling Xiao at Chin Bizo ay nagpasigla sa lahat. Tapos exciting talaga ang mangyayari sa top 20 qualifying. Nakakalungkot na hindi ko kayang labanan si Ling Xiao, kung hindi ko ito kakayanin, kailangan ko siyang gawing tanga. Kumislap ang mga mata ni Mo Wuwo, at medyo ayaw niyang mabaigo na makilala si Ling Xiao. Nakahinga ng maluwag si Liu Taiyin. Dahil hindi niya siguradong matatalo si Ling Xiao,
Kung magpapatuloy siya, natatakot ako na mas malaki ang posibilidad na matalo. Cut, wala akong panahon para hamunin ang ika-6 na anak ng Sheng Dynasty. Ipinagmamalaki ko lang silang dalawa. Ang isang grupo ng pulang carp ay medyo hindi nasisiyahan. Hindi siya mas mababa sa lakas ni Qin Bizo, kaya gusto rin niyang talunin ang ika-6 na anak ng banal na dinastiya upang ipakita sa mundo ang kanyang lakas, ngunit nakakalungkot na hindi dumating ang pagkakataon. Yes, it doesn't make sense for us to talk nonsense here. Panoorin natin ang labanan. Kung sino ang mananalo at kung sino ang matalo ay malalaman din sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng talakayan ng mga tao, sabay na lumabas sa entablado ng kompetisyon sina Qin Bizo at Hong Sanmei. Pareho silang nagpakita ng malakas na domineering. Lahat sila mainit ang ulo. Lahat sila ay mamamatay tao. Ilang taon na kitang hindi nakikita, mukhang umuunlad ka na. Tumingin si Hong Sanmei kay Qin Bizo at ninisyan. Wala siyang armas. Ang kanyang sandata ay ang kanyang mga kamay. Gamit ang Samadhi True Fire Martial Spirit, makakagawa siya ng hindi mabilang na mga himala. Ngumisi din si Qin Bizo, luma na ka na, ang iyong hitsura ay nagpapalabas lamang ng lakas ko. Mayabang talaga ang binata ngayon, kung ganoon, mag-away tayo. Dapat panatilihin ni Red Samadhi ang kaluwalhatian ng Xuanwu sect at panatilihin ang kanyang sariling kaluwalhatian. Alam niya na hindi madaling pakitunguhan si Qin Bizo, ngunit kailangan niyang talunin si Qin Bizo. Hindi siya maaaring mawala tulad ni Jian Wuji. Ang simula sa pagiging malakas ay palaging ang estilo ng Red Samadhi, ang kanyang figure ay kumikislap, at bigla siyang sumuntok sa isang lugar na mahigit 10 metro ang layo mula sa Qin Bizo. Ang suntok na ito ay naging isang tunay na apoy na malaking kamay, at napunta sa dugo ni Qin Bi. Ito ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay hindi tunay na kapangyarihan, at hindi rin ito makalangit na kapangyarihan, ngunit ang tunay na samadhi na apoy, isang kakilakilabot na banal na apoy na maaaring makaamoy ng lahat. Si Qin Bizo ay nagpakita ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig, tumayo ng hindi gumagalaw, at nang lumapit ang tunay na kamay ng apoy, bigla niya itong nilaslas, at ang malaking kamay ay agad na naalis. Ang mga spark na lumilipad sa kalangitan ay wala ng kabagsikan. Ang kapangyarihan ng Red Samadhi ay hindi masama, ngunit ang nakakatakot na tunay na apoy ni Qin Bizo ay madaling nabasag ni Qin Bizo, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang kutsilyo ni Qin Bizo. Nakakamangha. Masama ba itong espada ni Qin Bizo? Narinig ko na nag-practice siya ng Blood Saber Sacred Code, ng Blood Sword Sect, na hindi bababa sa pagkakaroon ng Sword King Sacred Code, at ang kanyang cultivation level ay mas mahusay kaysa sa Blood Sword. Lahat ng tao sa pinto ay dapat mataas. Sa suntok na ito, hindi nahawakan ng talim ang tunay na apoy ni Samadhi, at ang ningas ay napawi lamang ng masamang espiritu sa kutsilyo. Si Dai Yaoling, na nakatayo sa tabi ni Ling Xiao, ay tumawa. May kinalaman talaga ang babaeng ito kay Dai Yulang. Siya ay dumating upang hanapin si Dai Yulang noon, ngunit ngayon ay nakatali siya kay Ling Xiao. Bagamat walang pakialam si Ling Xiao sa kanya, tila wala siyang pakialam. Bumulong si Lanyar, ito ang Sword Guard sa Blood Knife Sacred Book. Ito ay isang diskarte sa pagtatanggol, ngunit nangangailangan ito ng isang malakas na aura na nakamamatay upang matagumpay na mapawi. Hindi ko talaga alam kung paano pinatay ng dugo ni Qin Bi ang daming tao doon. Sa entablado ng martial arts, huminto si Hong Samad, at naging seryoso at solemn na ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam niya ay hindi madaling harapin ang Qin Bizo noon, at pagkatapos lamang ng isang banggaan, mas naunawaan niya na ang kapangyarihan ng Qin Bizo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Pero hindi siya pwedeng mawala. Sa isang iglap, isang silhouette ng apoy ang nabuo sa kanyang likuran. Bagamat maganda ang mga anino at hindi siya makakita ng malinaw, ang mainit na init ay naging dahilan para hindi komportable ang lahat ng malapit sa kanya. Ang True Fire at Tian Yuanli ay patuloy na naghalos sa kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamao ay namumula na sa pulang-pula, na parang anumang oras ay maaaring sumabog. Piliin mo ako ng trick na ito ay isang tunay na apoy. Tila nakikipaglaban si Red Samadhi, sumigaw siya ng marahas, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin.
Ang buong platform ng kompetisyon ay nababalot ng iskarlata na apoy, at pagkatapos, ang nakakatakot na pulang kamao ay sunod-sunod na pumutok. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Chinbizo, nang walang anumang intensyon na iwasan ito. Hindi man lang tuluyang nabuka ang kanyang kutsilyo, isang talampakan lang ang labas ng scabbard. Isang suntok, 2 suntok, kuwit-kuwit, 8 suntok, 9 na suntok. Ang tunay na apoy ng 9 na langit at ang 9 na palad ay magkakaugnay, na lahat ay nahuhulog sa lugar. Gayunpaman, ang kamangha-mangha ay mula sa simula hanggang sa wakas, si Chinbizo ay hindi gumalaw sa kanyang posisyon, ni wala siyang kahit katiting na usok. Walang epekto ang pambobomba kay Red Samadhi. Masyadong malakas ang Chinbizo, natatakot ako na mas mabuti ito kaysa sa iyo, Kuya Ling. Sabi ni Dai Yaoling. Hindi pa tapos. Umiling sila ni Yar at sinabing, ang True Fire 9 Palms ay hindi 9 na palad. Kung iniisip ng ilang tao na mayroon lamang 9 na palad, kung gayon hindi sila malayo sa kamatayan. Baka masyadong makapangyarihan ang pulang semaya, maihahalin tulad kapag lumalaban ang kalaban, kayang lutisin ng ika-9 na palad ang problema, ngunit ngayon, dapat niyang gawin ang huling pag-atake. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, dumating ang huling suntok ni Hong Sanmei. 9 into 1, paparating na ang apoy ng sagradong apoy. Depende kung paano mo ito kukunin. Biglang naging pulang-pula ang langit. Pagkaraan ng 9 na palad, isang malaking kamay na nakaharang sa langit ang nahulog mula sa manipis na hangin sa kalangitan. Ang kamay na ito ay pula, at nagninangas ang apoy. Hanggat ito ay nakuhanan ng larawan, ang buong platform ng kompetisyon ay maaaring maitago sa loob. Hindi natural na makatakas si Chinbizo. Ayan yun. Ngumisi si Chinbizo, at tuluyang lumabas sa katawan nito ang mahabang kutsilyo. Isang pulang ilaw ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, isang nakakatakot na anino ng kutsilyo. Hiwalayan mo ako. Naputol ang kutsilyo. Ang malaking kamay na nakatikip sa langit ay naputol sa kalahati ng kutsilyong ito. Hindi lang iyon, nahulog sa ulo ni Hong Sanmei ang natitirang kapangyarihan ng kutsilyo. Sa kabila ng desperadong paglaban ng pulang Samadhi, diretso siyang nabuga ng dugo na umaagos sa kanyang bibig, at ang sitwasyon ay lubhang miserable. Isang hiwa. O aking Diyos, patayin ang ika-5 ranggo na pulang Samadhi sa 6 na anak ng banal na dinastiya ng isang hiwa. Ang lakas ng Chinbizo ay talagang mas malakas kaysa kay Ling Xiao. Oo, grabe talaga itong 2 taong ito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa martial arts finals na ito. Kung hindi pa natalo ni Ling Xiao si Jian Wujie, marahil ang pagkatalo ni Chinbizo kay Red Samadhi ay mas nakakagulat. Siyempre hindi na masama ngayon. Naiintindihan ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan nitong young master ng Bloodblade sect. Ang unang henerasyon ng bagong henerasyon ay talagang hindi sumabog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan kami ni Chinbizo ng isa pang sorpresa, natalo si Red Samadhi sa isang suntok. Ang bagong henerasyong ito ay talagang masigla ngayong taon. Oo, marahil ang ika-6 na anak ng dinastiyang Sheng ay talagang kailangang baguhin ang ilang tao. Up to now, the top 10 of the two groups are basically lumabas. Ang ilang mga tao ay masyadong natalo at maagang naalis, kaya ang natitirang laban ay tinatayang gaganapin sa finals. Oo, ang pinakakapanabik na bagay ay ang pangwakas. Inaasahan ko talaga. Ang 50-20 na laban ay sapat na kapanapanabik. Ang pagsikat ni Ling Xiao at Chinbizo ay nagpasigla sa lahat. Tapos exciting talaga ang mangyayari sa top 20 qualifying. Nakakalungkot na hindi ko kayang labanan si Ling Xiao, kung hindi ko ito kakayanin, kailangan ko siyang gawing tanga. Kumislap ang mga mata ni Mo Wuwo, at medyo ayaw niyang mabaigo na makilala si Ling Xiao. Nakahinga ng maluwag si Liu Taiyin. Dahil hindi siya siguradong matatalo si Ling Xiao, kung magpapatuloy siya, natatakot ako na mas malaki ang posibilidad na matalo. Cut, wala akong panahon para hamunin ang ika-6 na anak ng Sheng Dynasty. Ipinagmamalaki ko lang silang dalawa. Ang isang grupo ng pulang carp ay medyo hindi nasisiyahan. Hindi siya mas mababa sa lakas ni Chinbizo, kaya gusto rin niyang talunin ang ika-6 na anak ng banal na dinastiya upang ipakita sa mundo ang kanyang lakas, ngunit nakakalungkot na hindi dumating ang pagkakataon.
May potensyal na tuntunin sa ika-54 na larong ito. Kung matalo ang isang mandirigma ng 4 na magkakasunod na laban, direkta siyang matatanggal. Kaya ginagawa nitong imposible para sa maraming tao na maglalaban sa isa't isa. Okay, Red Carp, wala pa bang qualifying match? Iyon ay talagang dapat matugunan ng lahat, pagkatapos ay magkakaroon ka ng pagkakataong patayin ang sinumang gusto mo. Ngumiti si Bai Chenjiao at sinabi sa kanyang nakababatang kapatid na babae. How terrifying her junior is, she knows best in her heart, this time medyo nagsisisi na talaga siya. Sa huli, isang grupo ng mga na-promote ay sina Jiming Kong, Bai Chenjiao, Shin Bizu, Red Carp, Red Samadhi, Long Chen, Wind Enchanting, Liang Xiao, The Art of Combining Souls, Pu Chenjun, at Turtle Bagamat Mahabang Buhay. Ang pangalawang grupo nang ay na-promote sa Moyan Mo Wawo, Liu Taiyin, Ling Xiao, Lan Yaoer, Dai Yaoling, Li Shafeng, Dao Wumang, Jian Wuji, Kalahating Pepei, Liu Lan, at Wu Demon. Nakakalungkot lang na naalis sina Dai Yulang at Ying Wuya sa labanan ng 50 hanggang 20. Ngunit walang paraan. Ang lakas nila ganyan. Kung gusto nilang sumulong, maliban na lang kung may milagro, imposible. Sa lahat ng nangungunang 20, ang Turtle Show at Wu Mozan ay dalawang relatibong low-key na pag-iral. Si Turtle Show ay isang alagad ng Bisway Temple, at ang kanyang depensa ay lubhang kamangha-mangha. Si Wu Demon Zun ay isang disipulo ng Zuan Wu Sect. Hindi ko alam kung bakit, nararamdaman talaga ni Ling Xiao ang aura ng Demon Flame Heavenly Sovereign sa kanyang katawan, ngunit ang Demon Flame Heavenly Sovereign ay malinaw na nasa Yuho Sect, paano narito? Naguguluhan siya nito. The next day off, I need you to fight with all your strength in the finals tomorrow. 20 Tianjiao ang makakakuha ng swerte ni Juding, at bukas ay mauunawaan mo na ang nangyayari. Nang maguluhan si Ling Xiao, nag-anunsyo ang punong referee na magpahinga na. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang malubhang nasugatan sa labanan ngayon. Halimbawa, si Jian Wuji, bagamat siya ay pansamantalang ginawa bilang kalahating puppet, hindi ito sapat na perpekto. Sapat na ang araw na ito para mabuhay siyang muli. Nang gabing iyon, nagpapahinga si Ling Xiao sa residente ng Yuhuazong, nang may biglang nagulat na inimbitahan siya ng banal na emperador sa palasyo. Nagulat si Ling Xiao. Medyo nagulat talaga siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas at katayuan, bagamat siya ay itinuturing na isang pinuno sa mga nakababatang henerasyon, paano mag-aalaga ang banal na emperador? Dahil ba sa Moon Girl sa likod? Sa pag-iisip nito, gumaan ang loob ni Ling Xiao. Lumabas siya ng silid at nakita niya ang isang tao na talagang si Yanya, ang Taiman ng Royal Auction House, at ang pinakamatandang prinsesa ng dinastiya. Magandang umaga anak Ling. Hello Princess Yanya. Ngumiti si Ling Xiao at nagtanong, siguro kung sinugod ako ni Prinsesa Yanya sa magdamag, bakit? May maamong ngiti din si Yanya sa labi. Ang ganitong uri ng ngiti ay minsang nagpabaliw sa hindi mabilang na mga lalaki, at ito ay talagang kaakit-akit sa sukdulan. Ling anak, hindi ang palasyo ang naghahanap sa iyo, kundi ang kahilingan ng banal na emperador. Noong una, nag-aalala ako na abalahin ang anak na si Ling para magpahinga. Hindi ko inaasahan na hindi ka nasasaktan sa laban ngayon. Bakas sa mukha ni Yanya ang pagtataka. Hindi siya pumunta sa eksena, ngunit alam niyang natalo ni Ling Xiao si Jian Wuji. Mula sa kanyang pananaw, kahit na matalo niya talaga si Jian Wuji, masasaktan man lang siya, ngunit ang katawan ni Ling Xiao ay halatang wala. Mga peklat. Kahit na ang panloob na lakas ay tila hindi masyadong kumonsumo. Ito ay talagang nakakagulat. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ako inimbitahan ng banal na emperador sa palasyo? Talagang naguguluhan si Ling Xiao. Kung siya ay para sa Moon Girl, dapat niyang direktang imbitahan ang Moon Girl. Bakit siya imbitahin sa halip? Hindi ko alam ito, patawarin mo ako. Sino ang makakahuhula sa kalooban ng iyong kamahalan, ngunit siya ang banal na emperador kung tutuusin. Hindi mo maaaring labagin ang kanyang kalooban, tama ba? Malinaw na ipinapaalala ni Yanya kay Ling Xiao na siya ay mabait din, dahil alam niya na ang batang ito na si Ling Xiao ay isang bull-tempered na tao, na kumakain ng malambot ngunit hindi matigas, dahil sa takot na masaktan ni Ling Xiao ang banal na emperador. Bueno,
Ang mukha ng Santo Emperador ay palaging ibibigay. Saglit na nag-isip si Ling Xiao, mayroon siyang escape refining stone sa kanyang katawan, kahit na gusto talaga siyang mapahamak ng banal na emperador, maaari siyang ganap na makatakas. Ngunit hindi ito dapat maging seryoso. Ang marangal na Santong Emperador, kahit na hindi siya nakalulugod sa mata, ay hindi dapat gumamit ng ganitong uri ng walang pinipiling paraan upang makitungo sa isang maliit na tao. Napakaraming paraan para patayin siya, marahil ay mas makasalanan at kasuklam-suklam kaysa rito. Kung kaya mo, pakiusapan si Young Master Ling na sumama sa palasyo. Sa palasyo doon, mas madaling makapasok at makalabas sa palasyo. Napangiti si Prinsesa Yanya. Sa katunayan, ang utos ng banal na emperador ay hayaan lamang si Ling Xiao na pumunta sa palasyo, at isang ang nagpadala ng isang utos, hindi si Prinsesa Yanya. Matapos malaman ang tungkol dito, gusto ni Prinsesa Yanya na pasayahin ang misteryosong alchemist na may magandang relasyon kay Yu Huazong, kaya siya ay dumating ng personal. Siya nga pala, mapoprotektahan din nito si Ling Xiao habang nasa daan. Siyempre kaya mo, dahil pumayag siyang pumunta, wala nang dapat pag-alinlangan. Gusto niya talagang malaman kung bakit inutusan siya ng banal na emperador na ito na pumasok sa palasyo. Bukas ay nakalipas na, ngunit ito ay ang qualifying match ng Martial Arts Festival. 20 mahuhusay na teenager at babae ang magpapasya sa lalaki at babae sa entablado ng martial arts. Ang paghahanap sa kanya sa oras na ito ay dapat na may kinalaman sa Martial Arts Festival. Siyempre, hula lang ito, hindi naman totoo. Unang pumunta si Ling Xiao upang ipaalam kina Jinguang Chanzhen at Tianyan Chanzhen, at siya nga pala, ipinaalam niya sa kanila na kung hindi siya makakabalik bago magmadaling araw, outreach siya kaagad. Hindi na kailangan, kung laban sila sa iyo, sisirain ko ang banal na dinastiya kung ililigtas ko ang aking buhay. Ang malamig na boses ng babaeng buwan ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Ling Xiao, na talagang nakapagpapatibay. Tianlong Continent, Saint Dynasty Palace. Isa itong ganap na sagradong lugar. Sa ilalim ng pagsupil ni Juding, ang swerte ay napakaunlad. Kahit na ang pagbaba ng Chilok ay hindi kasing ganda ng dati, ito ay mas malakas pa rin kaysa saan man sa Tianlong Continent. Sa pasukan ng palasyo ay may hanay ng malalaking eskultura. Sinasabi na ang mga taong ito ay ang mga piniling anak ng nakaraan, at sila ay namumuno sa armada sa loob ng maraming taon. Iniligtas ng mga batang babae na ito ang sagradong dinastiya sa krisis at sinira ang pagsasabuatan ng angkan ng dagat. Siguradong sila ang mga bayani ng sagradong dinastiya. May mag-asawang lalaki at babae na mukhang bagong kasal. Magkayakap ang dalawa, sobrang saya. Sino ang dalawang taong ito? Hindi maiwasang magtanong ni Ling Xiao. Ito ang dalawang tao na higit kong hinahangaan. Ang isa ay kapatid ng kasalukuyang Saint Emperor, at ang isa ay ang walang katulad na kagandahan ng Soul Race. Kung hindi dahil sa Saint Dynasty at sa Heavenly Dragon Continent, ang pares na ito ay dapat na isang Saint Dynasty. Ang co-owner ng si Prinsesa Yanya ay nagpakita ng ekspresyon ng paghanga sa kanyang mukha at nagpatuloy, ang nakababatang kapatid ng banal na emperador ay pinangalan ng Ji Fuling. Noong panahong iyon, tiyak na siya ang pinakamalakas na kabataang henerasyon sa kontinente ng Tianlong, at ang asawa ni Ji Fuling ay pinangalanang Yu Xuanyu, lahat ba ay mga first class na karakter. Sa pagsasalita nito, biglang huminto si Yanya, pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Ling Xiao nang may pagtataka at sinabing, nalaman ba niyang Master Ling na kayo ni Yu Xuanyu ay magkamukha? Biro ni Prinsesa Yanya, maliit lang akong pulubi, paano ito maiuugnay sa royal family ng Holy Dynasty? Sinabi iyon ni Ling Xiao, ngunit hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tumingin kay Yu Xuanyu. Sa totoo lang, itong si Yu Xuanyu ay talagang kahawig ni Ling Xiao. Sa madaling salita, halos kapareho niya si Yu Xuanyu. Anong asterisk ang nangyayari? Hindi niya lubos na naiintindihan. Hindi ba, hindi, imposible. Umiling si Ling Xiao, na nagpapakita ng medyo mapang-akit ng ngiti. Nilampasan ng dalawa ang mga eskulturang ito at pumunta sa harapan ng isang napakagandang pinalamutian na daanan. Ngumiti si Yanya at sinabi, inimbitahan ka lang ng banal na emperador at ng ilang kabataang talento, ngunit wala ako sa kanila. Kaya kitang hiwalayan dito. Tapos magsalita,
umalis na siya ng bahagya. Tumingin si Ling Xiao sa palasyo sa harapan, at talagang nararamdaman niya na may ilang pamilyar na aura sa palasyo. Itong mga aura na ito marahil ang mga kalaban na nakasalubong niya sa martial arts finals ngayon. Tila hindi lang siya inimbitahan ng banal na emperador, kundi maraming tao, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis. Ay nakarating na sa pasukan ng palasyo, halos humakbang si Ling Xiao gamit ang isang paa, ngunit sa sandaling ito, isang figure ang puwersahang bumangga sa kanya, sinusubukang pisilin siya sa isang tabi. Si Ling Xiao ay hindi isang magagalitin na master. Ang pagharap sa gayong tao na nakakabunggo sa kanya ng hindi masusunod, natural na walang posibilidad ng konsesyon. Ang lalaki ay nabangga at nalaman na hindi niya nasira si Ling Xiao. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Tinuro niya ang ilong ni Ling Xiao at nagmura, "Umalis ka, lakasan mo ang loob na hadlangan ang daan ng young master na ito, hinahanap mo ang kamatayan." Kumunot ang noo ni Ling Xiao. May nakilala siyang mayabang at nangingibabaw, ngunit ito ang unang pagkakataon na makatagpo niya ang taong ito sa palasyo na nagkamali ngunit inakusahan muna siya. Iniangat niya ang ulo niya at sinulyapan ang lalaki. Mukhang maganda, ang mukha ay singkit ng babae, at ang mga damit at tela na isinusuot sa kanyang katawan ay napakataas din ng grado, at karamihan sa mga tao ay hindi ito kayang bilhin. Sa oras na ito, tinitigan siya ng lalaki na parang mayabang na tandang, na may kaunting puot sa kanyang mga mata. Hindi kilala ni Ling Xiao ang taong ito, dahil ang taong ito ay hindi kalahok sa finals ng martial arts festival. Idiot! Masyadong tamad si Ling Xiao para pakialaman ang ganitong uri ng tanga. Kung tutuusin, ito ang palasyo. Ayaw niyang magdulot ng gulo dahil sa walang kwentang bagay na ito, kaya itinaas niya ang kanyang paa at muling naglakad patungo sa palasyo, direktang tinuturing na hangin ang hanggal. Asshole, sinabihan ka ng master ko na off, bingi ka ba? Ang hot talaga ng binatang parang korona ang mukha. Sa palasyong ito, kahit na makita siya ng anak ng Diyos, kailangan pa rin niyang magpakita sa kanya ng kaunting mukha. Ano ba itong taong nasa harapan niya, at naglakas loob siyang huwag pansinin. Ngayon, kinuha niya ang Imperial Decree at dumating upang gantimpalaan ang mga ipinagmamalaki ng langit sa martial arts finals. Itong mayabang na lalaki na nasa harap niya ay nangangahas na gumawa ng paraan para sa kanya. Ito ay hindi lamang paghahaman sa kanya, kundi pati na rin sa pagsuway sa kanyang kamahalan ang banal na emperador. Ang bata ay hindi lamang sumigaw kay Ling Xiao, ngunit ginalaw pa ang kanyang mga kamay. Ang puting kamay ay biglang naging kuko ng agila at hinawakan ang talim ng balikat ni Ling Xiao, at ang mga daliri ay napuno ng nakakatakot na makalangit na kapangyarihan. Hindi ko inasahan na ang batang ito na mukhang maputing mukha ay talagang isang Tianmai martial artist. Gayunpaman, tumingin lang sa kanya si Ling Xiao, at ang malamig na pagpatay na layunin ng espada ay lumitaw sa kanyang mga mata, dahilan upang umatras ng ilang hakbang ang binata bago siya tumayo. Kakilakilabot, ang kalooban lamang ay napakahirap, sino ang taong ito? Ang binata ay tumingin kay Ling Xiao nang may takot, ang kanyang katawan ay nanginginig ng kaunti. Sa oras na ito, nakatayo doon si Ling Xiao, tulad ng isang magic sword na maaaring lumabas sa kaluban nito at uminom ng dugo anumang oras. Ang binata ay hindi nang ahas na pukawin ang magic sword na ito. Ito ang palasyo, kaya nailigtas mo ang iyong buhay. Kung ikaw ay nasa itaas ng mga ilog at lawa, kung tinatrato mo ang isang mandirigma na mas malakas kaysa sa iyo, mayroon lamang isang patay na dulo. Kapag gumawa ka ng anumang bagay sa hinaharap, kumuha ng **** at kumuha ng larawan ng iyong sarili. Malamig na sigaw ni Ling Xiao, tumalikod at pumasok sa palasyo. Ang bata ay natigilan sa lugar noong una, ngunit ito ay tumagal ng mahabang oras upang maalala. Naglakas loob siyang turuan ako. Looking at his age, parang mas bata siya sa akin, so he dared to say that to me. Ang aking ama ay hindi nangangahas na pagsabihan ako ng ganoon. Ang ekspresyon ng batang lalaki ay naging lubhang kahindik-hindik at pangit. Bilang sinta ng emperador, nakaranas na ba siya ng ganitong kahihiyan? Asshole, anong pangalan mo? Ang bata ay sumugod sa palasyo na may dagandong. Sa oras na ito, ganap na itinuring ni Ling Xiao ang hindi siguradong batang ito bilang hangin. Tiniis niya ito.
Ang pagpatay sa palasyo ay natural na hindi maganda, kahit na nakakasakit ito ng mga tao, kaya ayaw niyang gumawa ng gulo. Hindi siya isang impulsive na tao, sa kabaligtaran, mayroon siyang malaking larawan. Ang palasyo ay kahanga-hanga at kahanga-hanga. Hindi pa nakakita si Ling Xiao ng ganoong karangyang lugar. Ito ay talagang ginto at jade. Maging ang mga tasa at pitchel na ginagamit sa pag-inom ng tsaa at alak ay gawa sa napakahusay na espiritual na mga bato, na isang gawa lamang ng sining. Sa gitna ng bulwagan, maraming babaeng nakasuot ng manipis na kamiseta ang matikas na sumasayaw, at napakaganda ng kanilang mga ngiti at ngiti. Napakaraming tao ang naunang dumating kaysa kay Ling Xiao. Maliban kay Lan Yar na hindi dumating dahil sa retreat, dumating na ang iba sa 20 tianzhao. Ang kalahating puti na katawan ni Jian Wuji ay malinaw na sumailalim sa pagbabago, naging mas matigas kaysa sa araw, at mayroon itong mas mataas na teknolohikal na nilalaman. Hindi siya tiningnan ni Ling Xiao, ngunit ang maput na mga mata sa mga mata ni Jian Wuji ay halos hindi makapaghintay na punitin si Ling Xiao. Ang paggalaw sa labas ay talagang ikinaalarma ng mga tao sa bulwagan. Sa una, ang mga tao ay mag-check out, ngunit si Ling Xiao ay pumasok na. Nang makita ko si Ling Xiao, ang ilang mga tao ay ngumiti, ang iba ay kalmado pa rin, at ang ilang mga tao ay nagpakita ng panunuya, at natural na ang ilang mga tao ay nagpakita ng pagkapuot. Tingnan ang kanyang kamahalan ng banal na emperador. Iniyuko ni Ling Xiao ang kanyang mga kamay at sinabi, "Ha, nakikita ko ang iyong kamahalan, hindi ka ba lumuluhod?" Malamig na sabi ni Mo Wushang na nakaupo doon. Nagkaroon ng tuntunin sa banal na dinastiya na ang martial artist ng kay-abangan ng langit ay hindi maaaring lumuhod kapag nakikita ang emperador. Hindi kaya mahina ang iyong mga tuhod, at kailangan mong lumuhod. Mahinang sabi ni Ling Xiao. Okay, huwag kang mag-alala tungkol sa maliit na bagay na ito, Ling Xiao, lumapit ka at maupo sa tabi ko. Ang banal na emperador ay magiliw at nakangiting sinabi kay Ling Xiao. Nagtaka si Ling Xiao, indemtal.com, bakit napakagalang ni Sheng Di sa kanya ngayon. Dahil ba talaga maganda ang performance niya sa martial arts finals? Umiling. Anyway, hindi niya naiintindihan, kaya hindi na niya inisip iyon. Hindi siya magalang. Anyway, may 2 lugar sa tabi ng Saint Emperor, kaya walang masama sa pag-upo. Ngunit sa sandaling ito, ang binata na natakot kay Ling Xiao ay sumugod din, puno ng galit, at ang marahas na hininga ay direktang sumugod kay Ling Xiao. Sa presensya ng Saint Emperor at 20 tianzhao, hindi niya talaga pinigilan, mukhang hindi naman talaga siya mababa ang status. Sa gitna ng karamihan ng tao, may ilang natutuwa. Talagang naglakas loob si Ling Xiao na saktan ang lalaking ito, talagang nagkasala siya sa puso ng oso, at maging ang santo na anak ay magiging magalang na makita ang lalaking ito. Naghahanap ng kamatayan. Sa paulit-ulit na mga provokasyon, hindi na ito matitiis ni Ling Xiao. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay, at isang espada ng enerhiya ang namuo sa kanyang mga daliri. Ling Xiao, maawa ka. Sa oras na ito, ang tinig ng banal na emperador ay tumunog, "Hayu, huminto ka rin, si Ling Xiao ang bisitang inimbitahan ko, kaya huwag kang maging bastos." Sa ibabaw, hindi niya pinapaboran ang sinuman, ngunit ang tunog na ito ay talagang nagligtas sa buhay ng Hayu na iyon, kung hindi ay mabaril ang Ling Xiao Chi sword, at ang Hayu na iyon ay walang alinlangan na mamamatay.